Tara! Let's talk. Tara! Let's talk. Ladies and gentlemen, we are back. Andito na naman tayo at syempre may special guest tayo sa araw na to. Syempre nanggaling pa sa Wexford. And hit it! Salamat at natuloy pagkatapos ng ilang imbitasyon. Tara sabay-sabay tayo na magbilang. Kaya sana ang oras ninyo ay aming mahiram. Kasama namin ng Mr. and Mrs. Kiram. Tara! Let's Talk! Wow! Yun pala. Diba? Oo, diba? Ayun. Ang galing! Kasama natin ang mag-asawang Mr. and Mrs. Roldan. Hi, I'm Miles. I'm from Wexford and I grew up in Wexford, of course. Yun. Nahihiya pa siya. Naiyak ako. Yun. Mamaya yan. mamaya. And next, yung ang kanyang Mr. Ako po si Lloyd Roldan. Mas kilala sa rap na DOT. Yun, diba? DOT. DOT. So, anong ibig sabihin ng DOT? Tuldok. Tuldok Tuldok yeah. lang, ganun lang. No, actually, ano siya, ate, kuya, nickname ko siya. Oh, So, kasi I grew up kailangan may mga talaga. sa mga rapping O ganyan yung eh. napili mo. Much better kung hindi ko napalalayuin pa yung pangalan ko. Siguro may relevance naman yung pagsusulat, yung pangalan ko sa pagsusulat. So dot, which is probably the most important thing kapag Yeah. Yun ang- nagsusulat ka. Oo, yung may Oh, period. May, maliit pero importante. Importante, oh. Ibig sabihin lang nun, tapusin na natin, tulukan na natin. Parang ganun yun, di ba? So, matinding ano yun. Kumbaga may backstory pala. Okay din maganda. Diba? Maganda. Simula Okay. bata siya, ang tawag sa kanya talaga dad. That. Oh. DAT. Family. Pero, Okay. Pero in a way, pagka pinakinggan mo, that is like, yung tuldok. Parang ganun. Maganda, di ba? Ang kuya mo doon, that's madami. Oo, di ba? Maraming Joke lang. tuldokan. Yun, kayo bang dalawa, did you grow up in Ireland? Kasi siyempre yung ating audience, mag-iisip yan, di ba? Ito ba mga to, sa Ireland na ba talaga sila? Were they born in Ireland? May mga ganun. Ako po, dumating ako dito 2006. I was 14 years old. So, pag tinatanong ako palagi ng tao, where are you from? Automatic talaga sinasabi ko, from Wexford. No. But where are you from? Oh, yeah, I'm from Philippines. Alam mo yung para kasing dito na ako lumaki eh. Parang kalahati ng buhay ko dito na talaga ako. So, yeah, 14 years old po ako dumating Dito. Saka simula nung dumating kami dito, kasama ko yung mom ko tsaka kuya ko, kasabay ko sila dumating. Sa Wexford na talaga kami. I see. Pali yung dad mo talaga, yung nauna. Yes po. Yung daddy ko po, nandito na siya since 1995. So, I was only 2 years old. Oh. Tapos umuwi lang siya every 2 years for a month or 2, ganun. So, Sorry. Anong trabaho ng daddy mo? so yung daddy ko, nung dumating siya dito sa Ireland, nasa Gorey siya. So, nag-go-work siya sa Golden Dragon. So, wala na yun eh. Chinese restaurant siya. So, yes. So, madami silang Filipinos doon actually. May dalawa siyang kapatid dati dito, nasa Ireland din. So, nandito sila pare-pares noon. Pero, yung isa, yung pinakabunso nila, nagbarko na. Dati kasi nagbabarko si daddy eh. Tapos nung napunta yung bunso niyang kapatid dito, parang, uy, dito, try nyo dito. So, pumunta yung dalawa pang kapatid. Pero ang natira na lang dito ngayon, dalawa sila na magkapatid, isang babae, isang lalaki. Pares na sa Wexford. Yeah. Kasi maalala ko lang, nung mga, siguro bago tayo dumating dito, nung before pa 2005, siguro mga ganyan. Talagang maraming mga seaman na pumunta sa Waterford. Wexford, Waterford. Kasi ito yung mga daungan talaga. Siguro mga nagdadala sila ng mga kung ano-ano. In fact, maalala ko lang din, yung isa sa mga pinakamatagal na sa Ireland, nasa Wexford. Seaman siya dati na nakapangasawa siya ng Irish. Mang Si Tony. Mang Tony. Yeah, taga New Ross. Oo, Yes, taga yes. New Ross. Pag Doon. makikita niyo si Mang Tony, tatanungin ka, kailan ka pinanganak? Oo, di ba? Ganun ang mga banat niya. Hindi ka Oo. pa pinapanganak, nandito na ako. Yes. Kaya nga nakapag-asawa siya ng, I think, isa sa mga pub owners doon. Oh.
Sa New Ross. Shout out, Mang Tony. Yeah, Mang Tony. Kailan kayo pupunta rito sa aming podcast? Di ba? Yun, oo. And Yun. then, ikaw naman, Lloyd? Lloyd. Ako, dumating ako dito 2010. Oh. 17 years old ako. Okay. Oh, Oo. okay, 17 years old. Ano na yan eh. Kumbaga, binatang-binata na. Oo, nandun ka na sa ano. Wala syempre, yun? Paano yung gusto mong pumunta? Or parang nagdalawang isip ka na? Kasi may mga friends ka na dun sa baka may Philippines, di ba? girlfriend ka na rin doon. Nagbanggit Okay pa. lang naman, Miles, di ba? Ano na eh. Kumbaga, Hindi, syempre, 17. Kasi yung 14, medyo pa yan eh. Actually, ate, ako, medyo nahirapan kami umalis nun kasi simula maliit pa lang ako kami, actually magkapatid. Sobrang busy kami sa Pilipinas. Oh. May activities kami, alam mo yun, madami kami ginagawa, nagsasayaw. Dance contest junkies sila. Talaga ganun talaga. Talagang busy Oo. kami, alam mo yung nahirapan kami. Baka kayo yun yung... Pero sabi mo, hindi ka naman nagpunta ng Nueva Ecija, di ba? Kasi alam ko, nung bata ako, meron doon na taga-bayan na magkapatid nga na, or kambalbayan sila. Hindi ko alam, na laging sumasayaw. Pero babae at lalaki kasi kayo eh. Yeah. Pero parang marami kasi yan na pumupunta sumasayaw-sayaw sa mga piyesta. Hindi mo na maintindihan. Hindi ko maalala yun. Sobrang dami nilang experience. Yes po. Bumabiyahe kami kung saan-saan talaga. Piyesta talaga. Hindi lang piyesta, basta may dance contest, gano'n. Or kunyari, yung pag may nasalubong na, or may kakilalang ibang grupo, or may dance contest dito. Punta kayo, gano'n. Dinadala kayong mami Word by mo. mouth. Mami mo. Yes, si mami sobrang supportive doon talaga. Si mami tsaka si daddy, actually, si daddy nalulungkot kasi sinasabi niya na sa phone na nga lang siya, black and white na nga lang yung, alam mo yon yung naririnig niya, gano'n. Okay. Pero saan yung yung para bang yung ganong passion na yun na sa family niyo ba meron bang ganon talaga na yung hindi man Dancing. parents mo, yung kamag-anak or something. Ano ba yung nag-influence sa'yo sa mga ganon na gusto niyo talaga? Na Yung mga sumayaw. sumayaw? Wala, contest? parang kasi si mami nun, ang naalala ko, nagtatrabaho siya sa mga direct selling. Tapos kapag may mga meeting sila or assembly, pinasasayaw kami para dance number. Di ba uso sa atin yun? Pinuhunan pala kayo ni mami. Oo, kasi alam niya mahilig kaming sumayaw. Actually, yung kapatid ko, yung kuya ko, shout out. Mahiyain siya. Sobrang mahiyain. Tapos nung sumasayaw kami kapag inaas kami ni mami, sumasayaw naman siya, walang problema. Until nung nag-school na kami, magkasama kami sa isang school. Sumasayaw siya sa dance group ng school. So ako din, pero magkaiba kaming grupo kasi mas matanda siya sa akin, ganun. Tapos nalipat ako sa ibang school. Meron akong na-meet na grupo na sumasayaw. Tapos puro lalaki sila. Ayan. Tapos lumapit ako, kasali ako sa drum and learn. Actually, lumipat lang ako ng school. Galing ako sa private school, nagpalipat ako sa mami ko. Sabi ko, gusto ko lumipat ng school. Public school yung lilipatan. Parang hindi matanggap nung ibang relatives namin na bakit ililipat sa public school. Yeah. Ang reason is kasi gusto ko pong sumali ng drum and lyre. Ganun pala yun. Oo, syempre. Inilipat po ako ni mami sa supportive si mami. Doon, yun. So, nalipat ako doon. Tapos, nung nagda-drum and lyre, may nakita akong grupo ng mga lalaki, nagsasayaw sila. So, parang, wala sa isip ko na sumali ako sa kanila eh. Naisip ko kagad yung kapatid ko. Sabi ko, lumapit ako doon sa isang dancer. Sabi ko, meron po akong kuya. Sumasayaw din siya. Sabi ko, pwede ba siyang sumali? Sige, sabihan mo siya. So, ayun. Pinasali ko yung kapatid ko. Una, ayaw. Kasi, mahiyain talaga siya. Okay. Pero, nung nagsimula na talagang grabe, nagpa-practice kami. So, going back to, Lloyd. So, yun, yung paano yung, kasi 17 years old nga, syempre, halos na yan, kompleto na eh. Yung, di ba? Yung pag-iisip ko. So, pagkatapos kong gumraduate ng high school, pinatigil ako ng parents ko kasi sabi nila kukunin na nila ako. But then, yun nga. So, nag-stop ako. Hindi na ako muna nag-college kasi papunta raw ako sa Ireland. Yun, culture shock ako pagdating ko dito. Pero... hindi ka sa Wexford, di ba?
No, sa Dublin ako. Yun. Ito, mas maganda. Kasi Dublin is the city. Talagang Capital. culture shock. Oo. Oo, so paano yan? Sige. So yun, nung alam naman ng parents ko na mahilig ako sa sayaw. Kasi ganun din, tulad ng experience niya sa sayaw, mas marami lang siyang experience kasi nag-start siya ng Mas bata. Yeah. ako, parang nag-start ako sumayaw. Third year high school na ako. Bago mag third year high school. Then, ayun. Yun. Imbis na mag-college ako, ginugol ko yung oras ko sa pagsasayaw. Actually, naging SK, kagawad pa ako bago ako nakarating dito. So, marami talagang activities din. Then, so parang lahat ng ginagawa ko dun sunod-sunod, halos araw-araw may ganap. Pagdating dito, flat. Yeah. Oo. At the same time, winter. Oh, this season, no? Last week ng October yata yun. So parang, fall. Oo. Fall season. Oo. Ayun na. So parang, culture shock, I wouldn't say na-depress ako or ano. Pero ayun nga, nakakalungkot kasi from... Being so busy, tapos biglang, wala lang masyadong ginagawa. And going back to that, 2010, medyo open ang internet. Buti na lang ang social media, 'di ba? So at least noon, kumbaga yung pagdating mo, may in touch ka sa mga friends mo, no, kung iisipin mo. Mas Unlike nakakainggit kasi yun lang, inggit ka. Kasi parang sa kanya, yung 17 years old ka tapos meron ka sanang gagawin tapos biglang wala dito tapos nakikita mo yung mga friends mo, they're doing something na sabi mo, oh my God, parang bakit ganon? Pero syempre, di ba? So ano nang ginawa mo? So buti na lang yung parents ko, sabi nila na merong dance group dito ng mga puro Pilipino. Yun, sumali ako. Ang tawag sa kanila is Submerge Crew. Shout out Submerge Crew. Parang yun yung isa sa pinaka-solid na dance group nun na nakita ng parents ko. Sabi, sali ka dyan. So nag-audition ako by February 2011. So Dumating ka ng October. Dumating ang October. Sumali ako ng February. Tapos binalik pa ako sa high school. Ay, oo. Diba? Oo. Ito si Miles kasi, na-meet ko si Miles, mga 2014, college na siya, or 15. No, 2012. Hindi ba? 2012. 2012. Ganun. Because bago pa natin makuha yung bahay. Yes po, kasi naabutan ko pa Oh nun my yung God. Naabutan ko pa College nun ka na ba nun? Yes po. Pero tingin ko, Nakala ko mga malaki na sila actually, Kian. nag-meet pa yata tayo before that. Baka before So, that. Kasi kaya lang 2012 kasi nandito na ako sa Waterford. Oo nga, mga 2000. Eto, pinagdudugto ko kasi kung kailan kayo nagkita eh. So tama, dumating ka 2000. Madaling, hindi na bakante si Lloyd. Dumating 2010. Kung nagkakilala tayo 2011, 2012, nagkakilala kayo mga 2013, 14? 12. Mga 2012. 2000, hindi nagpabakante. Last quarter ng 2012. So, pero kasi, ikaw bilang individual, parang, ano nangyayari? Ba't walang nangyayari? Kasi within 3 months, naghihintay ako ng gagawin. Pero Mel, anong year ka ba gumraduate? Ng College. Oo, kasi 2015. Oo. Kasi itong batang ito lang. Marami kasi yan sila magkakaibigan, magkakasama sa bahay noon. 'Di ba? Shout out to Kate and then si mga pangalan, si Joy, si Shondi. Yun yung apat na yun, lahat nag-alaga ng anak ko. Ito lang ang hindi. Oo nga. Hindi kasi ako talaga kilala talaga akong busy. Oo. Kahit nung college ako. So, nung yung mga yon may message ko lang yon. Shoutout sa inyo, miss ko kayo. 'Di ba? Nasa Korea yung dalawa. Talagang magme-message ako, mag-aalaga. Oh, ate, absent ako. Sige, te. Pang-extra pala yun. Iwan ko yung sinabihan. Iwan ko yung mga anak ko doon sa kanilang boarding house. Iwan ko doon. Si Shodi, si Kanoko, lahat yan. Napalaga nila si Sar, si Dara. Si Kian, panganabutan pa ni Shondi. Ay, yes.
Yes. 2000 and ano na yun, 2000, kailan ba si Kian ipinangalan? 2014. 2014. Yung pag-graduate na kayo noon. 2015 Ayan ako. na. Sabay kami Yun. ni Kathleen. Oo, yun. Tapos I think 2016 yung the rest of us. Kasi magkakaiba kami ng course eh. So bali si Kathleen ang kasama ko sa course. Magkaklase kami since... Actually, magkaklase kami ng college. Pero nung secondary school, magkasama kami sa school pero magkaibang section. So, yun. Pero how was it? Like, di ba, siyempre nag-high school ka sa, kakaano pa lang sa Philippines, ganon. Tapos pagdating mo rito, parang yung curriculum nila, iba naman yung the way sila magturo. Tapos si Lloyd, ganon din. Pagdating dito, nag-high school ulit. Yung mga adjustment periods niyo, mga ganon. Paano ba? Actually po, umalis ako sa Philippines, third year high school ako. So, ewan ko parang bata yata yung age ko noon. So, nung pumunta po ako dito, dapat pag-graduate na ako, another year na lang sa Philippines, mag-graduate na ako. Pagbalik ko dito, nalaman ko na 6 years yung high school, yung secondary nila. Tapos, sinabi sa akin na hindi ako pwedeng pumasok ng 5th year kasi I was too young. So, kung papasok ako ng 5th year, I was 14 years old, graduate ako ng 15, walang tatanggap sa akin na college after that. So, mag-aantay pa rin ako. So, ang ginawa, para din daw makapag-adjust ako, pinabalik ako ng second year. Oh. Was too young. Ganun pala. So, ikaw, Lloyd, bumalik ka. So, mula sa pagiging 4th year dapat. graduate ng high school, balik ako ng third year. Actually, in-stay ako ng 2 weeks sa parang halo-halo kami, lahat kami bago sa Ireland. Tapos nung pinagsulat ako ng principal ko, dalawa kaming Pilipino, which is sabay kami dumating din sa Ireland, magkasabay kami sa eroplano. Oh. Nice. Sabi ng principal namin, magsulat kayo about Philippines. Tapos nagsulat ako, Essay. back and forth ng papel. Hindi ko alam, ang dami na pala nun. So parang natuwa yung principal, imbis na ibalik ako ng parang sa transition year, in advance na ako ng third year. Oh, wow. At least, Kasi diba? Pero patapos na yung third year ko nun. Siguro kung pumasok ako ng February, tapos ako ng June, tama? Ano na ako, nag-leaving cert agad ako the following school year. Pero mabibigla ka kung magli-leaving Kaya cert sabi ko ka. sa'yo, culture shock. Ano to? Ano nangyayari? Kasi iba yung pattern ng... Yun, explain nyo yung difference ng pag-aaral dito at saka sa Pilipinas. Kayo, madi-differentiate nyo yan. Sa atin kasi may mga short na learnings na, halimbawa, ituturo yung math ngayon, bibigyan ka ng quiz ngayon. Dito walang ganun. Actually, Okay. sa Wala ibang siyang class, weekly. meron. Kasi, nung sa experience ko, merong gano'n na, depende sa teacher. Tingin ko pinagkaiba is yung exams. Especially yung exams. Sa Pilipinas, parang yung... Multiple choice. hindi kayong ma-stuck Quarterly. na, oh my God, anong isusulat ko dito? Like, for an hour na exam, parang mas mahirap yung hindi ka nag-aral kasi wala kang may sulat. Hindi meron tayong multiple choice sa mga exams. So, dito parang less na gano'n, more on essays. Okay. Kasi dun sa atin, pwede ka magpachamba Pagka So pwede ka manghula. Manghula. Pagka yung pinaka... Matapos may exam. Kumbaga, wag mo munang sagutin, Balikan yung mo. mahihirap. Mini-mini Diba? mo. Pagbalik mo, ganun na lang. So madami dito. Based sa experience ko po, essay, especially nung living cert, essay talaga. Talagang kailangan mong mag-aral. Adi Lloyd, magaling ka sa essay kasi ang galing mo pala magsulat. Hindi ko rin alam Siguro hindi ko rin talaga parang hinasa yung sarili ko sa ganun. Kasi parang nung nag-aaral ako ng balik high school dito, secondary school, parang ang nasa isip ko, tapos na ako dito. Ba't pa ako nawalan na ako ng gana. At the same time, yung mga kabataan na kasama ko is talagang makukulit. Okay. Mga bully, iba Irish yan. Oo. kahit sinong halo-halong lahi kami ron Oh, Dublin yun kasi lahat na lang nandun. Talagang basagan. Parang Pasagan. Kaya nung napa-trouble ako doon, sabi ko hindi na ako babalik. Ayoko na. Nag-aral na lang ako ng pre-nursing.
2 years after, tama ba? Oo. 2015 na yun. 2014. 2014. Tapos natapos 2014. ng, graduate ka ng 2015 as well. Pero yung mga time na yon na ganun, you met each other na ba? Yung mga panahon na Sa dance group college? na, no? Sa dance group na ba so yun? yun Paano yung yun? timeline. Bigay ko Oo. yung timeline ng from 2011 to 2012. Yun yung kasagsagan ng Submerged Crew at Indios Infinite Dance Styles under nung kay Don King Rangavilla. Shoutout kay Don. Ayun, nung pagpasok ng 2012, nagkaroon na kami ng iba't ibang competition na sinalihan. Tapos, nag-qualify kami sa Hip Hop International sa Las Vegas para i-represent yung Ireland. 2012 to. Grabe, 11 years. Grabe, no? Grabe, no? Pagtitingnan mo yung 12 years na. Grabe. Oo. Oh my God. Going back. Oo. Ayun, nung nag-isip kami na kung anong gagawin namin pagbalik kasi bibitawan na kami ni Don King dahil magpo-focus na siya sa sarili niyang career. So sabi namin, sige. Hindi baka ma-misinterpret. Gusto naming bumitaw kay Don King kasi gusto namin maging independent. Okay. Baka ma-misinterpret kasi yun. Naghanap kami ng mga dancers na pwede at gusto na sumali sa amin. Okay. Yun na. Merong Bumulong. suggest, ito, may to, klasiko to. Oh. May kapatid to babae, taga Wexford. Ayun. yan Ha? na. August yata yan. Yun. Ay, kasi yan na yung parang nakikita ko na sa Facebook mo yan nagpo-post ka ng ako. dancing. Yun, actually, nung nasa Vegas sila, nasa Maryland ako noong time na yun. Sa Amerika din siya. Nasa US din ako. Tapos plano ko talaga, gusto ko talagang pumunta sa Vegas nun para manood nung Hip Hop International. Kasi Of course, syempre. Ito ba yung Ireland. yung parang sa pag-aaral nyo, yung parang kasama sa pag-aaral mo kaya ka nasa Amerika? Yes po. Yun, natatandaan Pero ko pa. ano siya, kumbaga work and study. Yun, for experience oo. siya. Oo, natatandaan ko yun. Dapat 2 months lang ako doon. Nag-end up ng 3 months. Nag-enjoy, nagkaroon ng mga friends. Pero nag-work ako at the same time. Ganyan. Tapos, nalaman ko yung tungkol dun sa competition sa Vegas na Hip Hop International. Kasi talagang, ko dyan nanonood talaga ako noon kahit nung bago Philippine pa All-Star. bago ko pa siya nakilala ganun kasi madaming mga Filipinos na sumasali doon kahit na Australia sasali sila puro Pinoy yung member. Kasi so, yun ang mo, parang yung realm mo eh. Yes. Yung yes, ganon. Yes. So nanonood talaga ako noon so naghahanap ako ng link gusto kong bumiyahe ng Vegas kaya lang parang hindi maging enough yung fund ko kasi nakatira ako noon sa sa bali tito ko pinsan ng mother ko. At the same time nag-work din ako tapos may ibang plano ganyan so sabi ko wala talagang chance di ako makakanood. So, naghahanap ako ng link. Wala akong mahanap na link. Parang meron yata pero may bayad at the time. Tapos hindi ko siya alam kung ano. So, nagtatanong-tanong ako noon. Tapos yun, one day, isang araw, nandun sa Maryland ako at the time. Tapos sila naman, nakabalik na sila from Vegas. So, nasa Ireland na sila noon. Yun, nag-message siya sa akin. Ay! Bookingan ba to? Bookingan na? Nagsabi niya lang na parang na-high miss ako eh. High miss. Sabi niya lang na may gusto daw siyang itanong. Tapos parang normally kasi hindi naman ako hindi ako nag-entertain, hindi ako mahilig mag-entertain. Pero that time, kilala mo naman na siya or No. Wala. wala talaga. Wala, hindi sila magkakilala. Wala. Kasi may nagsabi lang sa'yo na kaibigan na, yung kaklase ko. Hindi kasi may kapatid." gusto niyang pumunta dun sa Vegas without knowing na nandun pala siya or wala yung parang hindi yung presence niya parang Wala. No idea of Walang each idea. other. Wala no? po talaga. Tapos Okay. nalaman ko lang na merong grupo ng Pilipino from Ireland na magre-represent. Yun lang, that's parang it. lalo akong naging interesado na, lalong gusto ko itong mapanood. Of Kasi course, yeah. I wanted to be there as well. Kaya, alam mo yung 2010 actually 2009, yung competition na nilabanan nila, nung nanalo sila ng 2012 doon, nasalihan ko yun. Pero hindi pa kasi nag-represent yung Ireland. I think hindi pa nag-represent yung Ireland noon doon sa yung competition na yon.
Tapos, yung sinasayawan ko nun is sa dance school sa Wexford. First time ko actually pumasok sa dance school kasi hindi naman yung sinasayawan namin, hindi naman siya school. So, grupo lang talaga siya. Okay. Tapos yun nga, yung 2012, nalaman ko, lalo ako nag-interesado na gusto ko makapunta doon pero sayang, hindi nga nangyari. Tapos yun, nag-message siya, nag-ask siya na, tinanong niya kung babalik pa ako ng Ireland kasi nga nalaman niya nasa ibang bansa ako. Doon nag-umpisa ang lahat. Doon na nag-umpisa. Yun. Ayun. Oo. So, okay, nung nagkita kayo, may attraction ba kagad? Paano? Yun, Syempre, syempre. Ito kailan lagi ka kong uwi sinasabi. sa Pilipinas, syempre palitan niya ng kailan ka uwi ng Ireland, and then, paano mo inopen up na yung magkita kayo or sumali siya sa dance? Pero Paano kayo, yun? nag-check yun siyempre yung mga profile. Kasi ano pic, yan eh, yung mga ganyan. Facebook yan, no? Oo. Facebook pa. Facebook. Oo. Ito nga ate, hindi nga kasi ako mahiling mag-accept. Kahit Okay. hanggang ngayon, madami akong mga friend requests, hindi ako nag-accept. Tsaka hindi ako pala message ng, kunyari, mag-reply, may nag-message sa kanya. Madalas naliligtaan ko siya up until now. Ganun pa rin ako. Tapos, yun nga, parang, ewan ko, nag-reply ako sa kanya. Ayaw pa aminin, Lloyd, oh. Ayaw aminin, oh. Kanari pa, Go. Tapos yun, sabi ko lang, oo, uuwi ako, ganun. Tapos sabi niya, pwede ba, sabi ko, ano yun? Kasi nga sabi niya, may gusto lang siya itanong. Tapos sabi niya, babalik ka ba ng Ireland? Sabi ko, oo, pabalik ako ng Ireland. Sabi, pwede ka bang, or gusto mo bang sumali sa, sa dance group? Tapos, interesado ako, nalaman ko, dance eh. Oh. Passion ko. Nahuli ko ang kiliti. Oh, di ba? Yun. Ayan na nga. Tapos, yung pagbalik ko ng Ireland, nagpaalam ako sa parents. Kasi, Dublin yung practice nila eh. Oo. Opo, Kasi yun nga. parang naririnig ko 2 oras din yun. nagda-Dublin ka para mag-practice Opo, eto eh. nga. Kaya hindi ka nag-alaga ng anak ko. Yun nga ate, kaya Yung busy pala. ako. Ang Oo. nakakatawa nga kasi dyan, di nagpaalam ako sa parents ko. Tapos nalaman ko na yung grupo pala na nag-i-invite sa akin, which is yung grupo niya at the time, ayun yung grupo. Na Na nagpunta doon sa No, Ay, kuya, yun. ito yung sila yung nag-i-invite sa akin na sumali. Yes. Way back 2009. Oh. Naghahanap sila ng babaeng Yes. dancer. Tapos, may Bibo pa nun eh. Alam niyo yung Bibo? Oo, Bibo Yeah. na app or Ikaw sabi niyo. naman, no? Na parang Oo, Facebook. Parang naman. Facebook siya. Oo, before. Yeah. Ireland. Oo. Yun. Oo. Kasi Sorry, hindi ko inaabutan. hindi ko alam paano nila nalaman or siguro nakakita lang sila ng video na sumasayaw ako. So, ini-invite nila ako, inaano nila ako na, pwede ka dito, pwede ka magstay over kapag kung may rehearsal, may practice, gano'n, kasi every Saturday. Nagpaalam ako sa parents ko noon, hindi ako pinayagan kasi nga I was only, 6th year ako nun at the time. So, mga 17. Hindi ako, Mga ganyan. kasi kami, Oo. hindi kami masyado sa mga sleepover. yung Oh, mga ganun. syempre. Babae pati ikaw. Yes, at saka mas prefer nung parents ko na yung mga kaibigan ko yung pupunta sa bahay namin. Instead Okay. na ako yung nasa Oo. galaan. Understandable yun. Oo. Pero open sila, sila, very, very supportive. Tapos yun, nagpaalam ako, hindi ako payagan. Kasi nga, magta-travel pa ng Dublin. Never pa ako nakapag-travel ng Dublin at the time na solo talaga. Tapos, nung time na yun, ang biyahe pa is halos 3 hours. Ay, yes. Wala pang M9 ba yun? Opo. So, Ganun ang time na yun? sobrang, hindi Wala talaga pa ba? payagan. Baka may M9 na. 11. Sa inyo, wala pang Bypass. dito sa amin may M9 na, pero sa inyo wala pa. Tapos hindi ako pinayagan nun. So, syempre, disappointed ako. Oh, syempre, oo. Hindi ako makasayaw kasi parang, Filipino group siya. So, talaga na-excite ako. So, hindi nga ako pinayagan. Tapos, nahinto ako magsayaw after 2009. Ay, hindi na. Basta nahinto ako nun. Tapos yun, nag-aral lang ako, ganun. Tapos, pasayaw-sayaw lang kapag may birthday ni Ina, actually. Nagsayaw kami 2010. Actually, kaka-post lang ni ate ng video pero malabo. Hindi ko masabi ko, tinitingnan ko, sino kaya itong mga batang ito? Hindi na makilala. Dalawang group ng kabataan niya nagsayaw Oo, doon. So, one from Waterford, one from Wexford. So, para tuloy naging competition yung 18th birthday. Okay. Ayun, nakasayaw pa ako noon. Tapos, wala na, pahinto-hinto na rin. Hanggang sa nag-college na ako. Tapos, ayun na nga yung story. So, nag-umpisa kami na magkakilala nun.
2012 na. Oh, yung first meeting, kumusta yung first meeting? Nagpaalam ako sa parents ko. Sabi ko, meron nag-invite po sa akin na pwede ba akong sumali dito? Kasi hindi ako magpapaalam kung hindi ako interesado Siyempre, talaga. So oo. talagang alam nila, sayaw to eh. Talagang Oo. kailangan, kahit na natatakot ako magpaalam, parang Mga ano ka na niyan? Medyo... first year college Oo, po. mga 18 ka na siguro Ay, niyan. Oo. yes, 20 ka na. magsa-second year college ako. Tapos nagpaalam ako noon. Alam mo yung para kasing feeling ko dahil dahil nasa isang bubong kami, nakatira ako sa parents ko. So, syempre, magpapaalam. Oh, you have to. Kahit Syempre, na you have na to. ako at the time. Oo. So, nagpaalam ako noon. Tapos sabi, sige, mag-iingat ka. So, tuwa ako, pinayagan ako. Syempre, magbabiyahe ako, halos 3 hours yun. Tapos, nung unang araw na pupunta ako sa Dublin para mag-meet nga sa kanya tsaka sa grupo, bilin sa akin ng baka maging boyfriend mo pa yan. Oh. May asawa ko na po. Ang galing no? Grabe, no? Naramdaman kagad ng mami mo. Oo, di ba? May eh. Sinabi mo, mami, imi-meet ko itong taong to, ito yung Sabi ko may nag-invite. sa akin, may nagre-recruit sa akin. Tapos pinakita ko yung Picture. Facebook, Oo. pinakita ko yung Matino yung picture ni Lloyd. Kasi, Lloyd, matino. Kasi, Stephen mo, naramdaman kagad ni mami, Basta wala akong tato. At Tapos ayun, binagan ako, tuwan-tuwa ako. Ang aga ko pang bumabiyahe nun kasi ang rehearsal is at 1 o'clock. So, 4 hours. ikakatch ko yung bus ng 8 o'clock kasi dadating ako ng 9, 10, mga 11. So, pahinga muna, kakain, tapos 1 o'clock yung rehearsal. Tapos ayun na, minute niya ako nun sa Dublin. Sa Dublin. Usapan susunduin niya ako City sa Center. sa bus Bus errand. Sa Personal kang Ito yung susunduin. araw na yun. Oo. Ito yung araw na bago ako lumabas ng weekend nung time na syempre nakatira ka sa magulang mo. So parang wala akong pera, wala rin akong trabaho. Tsaka stamp 3 pa lang ako noon, hindi pa ako pwede magtrabaho. magtrabaho. Dependent So, gagawin ko, magtatrabaho ako sa bahay, maglilinis ako, bibigyan ako ng parents ko ng 20. Oh. Okay? Okay. Mag-diskarte, So, syempre, para meron ako pambayad sa studio, pangkain. Oo. Pang-date. Pang-date So, na rin. eto na-late ako ng linis. Tapos, nung imi-meet up ko na sana siya sa Bas Aras. sa Basaras, sabi ng mama ko, ipadala mo muna to sa Lagura. pera. Oh. Pera. Oh. At saka mamalengke ka muna bago ka umalis. Talagang hard-earned money. Hugot. hard-earned money. Hard-earned money talaga. Yes, talaga yun ang tinatawag na hard-earned talaga. Namalengke ako, bumili muna ako sa Pinoy store, ilaling Shoni, balik ko. Kasi taga-town lang kami sa may Rotunda Hospital lang. Oo. Eto na, nung sabi niya nasa O'Connell Street na siya, sabi ko, sige, meet mo ako sa Apoy. McDonald's. Oo. Yung malapit sa Malapit sa Spire. Hindi ko siya mahanap. Nasa loob na ako. Nasa labas daw siya. Lumabas na ako. Akala ko nasa labas ka. Sabi niya sa akin. Ayun na, pag-ikot ko, may sparkling tas parang slow. Talaga? Baka totohanan niya, pero talaga na ka? Tapos parang may background music pa na God gave me. May ganun. Hindi nga talaga. Na ano ka, na parang, uy. Oo, ang ganda pala nito. Parang Ang ganda pala ganon. ng araw. Oo, di ba? Ang ganda pala ni Miles. Parang ganon. In person. Hindi mo in-expect. Pero- Yung sa picture, hindi mo ba ginage? Wala akong Wala ka expectation. Talagang ang ano mo lang is ma-recruit siya na dancer. Parang hindi Hindi Yun talaga. girlfriend. Yun ba talaga? Yun lang yung una. Pero habang... Baka naman may girlfriend ka noon. Wala. Wala. break na sila. Wala nga amin. Wala ka amin, wala. Basta Okay. So, ayun. So, walang expectation kaya. Pero medyo nung makita mo in person, siya, Ikaw, Miles, ano? Di ba? Kasi ganun yan eh. Ano? Ako Kasi kasi- siya kung merong spark, merong mga ganun-ganun. Hindi Ikaw, kasi ako kahit hanggang ngayon, pag
lang. Mahilig ako mag-compliment sa mga babae, mas madalas. Ako din. Mas Tama. mahilig ako mag-compliment sa babae na sinasabi ko talaga yung nagagandahan ako sa kanya. Ganon. Mahilig ako mag-compliment talaga. Sa lalaki, hindi talaga. Hindi ako mahilig. Mabait siya. Hindi talaga ako, yung, uy, gwapo, or kinikilig. Hindi. So, nung na-meet ko siya, talagang wala normal. naman. Normal lang, ganon. Tapos, ang nakakatuwa kasi doon, first time namin magkita, pero nung nag-uusap kami, sobrang relate kami. So, para kaming antagal-tagal na namin magkakilala. Kasi parehas kayo ng mga gusto. Oo, Yes. yun siguro Yung dancing yun, ang Pero pinag-uusapan hindi niyo. namin napag-usapan yun within 3 weeks na nire-recruit ko siya. Bago ko siya nakita. Mm-mm. Kasi nagkita kami. Dumiretso tayo sa simbahan. Ay, gano'n? Diretso agad, oh. Kasi Mabilis. Immaculate, yan. Mabilis. Dinala sa simbahan ka. Ano agad, ano? September 8 Miles, yun. pag-good boy. Ano talaga? So, from, August 20. Parang mga ganun, August 20, tapos So, nag-uusap nag-meet tayo. kami. Tapos doon kami nag-meet up ng August 8. Tapos nung nag-uusap kami, parang feeling namin, parang 10 years na kaming magkaibigan. Okay. Ganun. Yung So, parang- walang awkwardness. Naipon yung pag-uusapan natin dapat sa chat within 2-3 weeks na na pag-uusap natin. Nung unang araw na yun. Oo. Talagang nasa Oo. luwas kami. Nun, Araw. parang ang tagal-tagal. Tapos Kwento-kwentuhan. tawa lang kami. Nagkukwentuhan kayo. Ay, oo. Parang ay, ganyan, talaga, parang naging close kayo talaga agad-agad. Parang, Mas Oo, magaan ka agad yung Opo. pakiramdam. Hindi ako yung parang yung awkward lalaki to kasama Oo. ko. Yung alam mo yung parang gano'n. Hindi, Wala sanay, po. kasi Miles, sanay ka sa lalaking kausap. Ay, totoo din po. Isa Kasi pa yun. lumaki ako sa Yung mga brother kagrupo mo. ko. Hindi, Oo. hindi din ate. Yung grupo ko po Yun. sa Pilipinas. O yun. Puro Oo. lalaki. Isa pa yun. And plus, Shout out yung... Subsonic Tribe. Subsonic Tribe at saka Denver Yeah. Girls. Yan. Dalawa po kasi yung grupo ko sa Pilipinas. Oo. So, every competition, Napakagaling. dalawang beses ako sumasayaw. sumasali, Kalaban mo yung sarili mo. Opo, totoo. Tapos minsan talo yung isa, okay lang. Okay lang, panalo lang. oo, yung kapatid, kasama ka pa din. Totoo yan, Oo. kuya. Pero parang Nakakatuwa. pag-isipin mo, kasi tayo, nung pumunta tayo dito, na tayo kumbaga, adult na tayo, may work na tayo parehas, and then we met each other sa Pinas, and then we came closer nung tayong dalawa na lang dito. Parang sa kanila kasi, mula pagkabata, kasi makaka-relate din ng mga ibang mga Filipinos din na nasa Philippines pa, pag nagpunta sila dito, bilang magulang, ano ba yung masasabi niyo na dapat bang mag-alala yung magulang sa mga kabataan dito na paglalabas sila, yung mga ganon? Kung reliable yung kasama ng magiging anak mo, kung mapapagkatiwalaan mo ba, 'di ba? Kung tingin mo yung kasama ng anak mo is hindi magandang impluwensya, ano bang gagawin ng anak mo, 'di ba? Yun yung importante. Kasi, kami oo. nun, lalo ako, sa Dublin ako nun, may mga grupo ng makukulit na kabataan, syempre sa edad ko nun, na pwede kong samahan, pero kung alam ko naman sa sarili ko na hindi maganda ang gawain, ba't ko sasamahan? So, Kumbaga may tiwala din yung magulang mo sa iyo. Yun. And the same siguro with Miles. Kung Yeah. hindi naman tiwala yung parents, hindi ka naman nahayaan na pumunta. Kasi kung isipin mo, uy, teka, lalaki yung mimit ng anak ko. Diba yung ganun? So, So, nagtiwala, yung tiwala din ng nanay mo sa iyo, I think. yung yun isang din. side naman ng mga Pilipino na sinamahan ko is, sila, kumbaga dancers sila, oo. Pero yun na yung kinaadikan nila. Dance. Walang ibang Pinagkakabisihan nila. Oo. addict sila sa saya, addict sila sa mundong yun. Which is, ganun din ako. In touch ka pa rin sa kanila, Oo yung naman. grupo na yun, kayo. Oo. Kasi- Wala bang project? Wala kayong napag-usapan na pwedeng Pamilyado na rin kasi lahat eh. yun. Parang I see. Actually, sa ang- circle Nag-iiba na. namin, parang mas kami yung naiwang medyo active pa. Okay. Kasi, Oo. mas matanda sila sa amin yung iba ng mga 6-7 years. Oo, kaya pala. So, ano talaga na sila? Mm-mm. Oo, ganun Iba na. 10 years Oo. ahead sa amin. So talagang busy na sila sa ibang sa ibang Nami-miss nyo magsayaw? Oo. Ay, oo. Oo. Every day. Di ba? Siyempre, kapag nasa dugo nyo na yun eh. Ganun, di ba? Kadalasan tinatanong ko to, kailan tayo sasayaw ulit? So kasi bukod sa kasi nag-try ako mag-basketball which is gustong-gusto ko rin. Ako lang yung masaya eh.
gusto ko masaya din siya. Yes. Alam Oo. niyo, kami na ang kuya niyo doon. We started doing this podcast kasi gusto namin yung gagawin namin na parehas kami. Na meron kami Yun. gagawin parehas. Oo. Kasi yung marami kaming naririnig na mag-aasawa, they grew apart. Na yung Doing isa, different ito yung ginagawa, tapos yung isa, ito yung ginagawa. And then, wala silang time sa isa't isa. So, we decided na, uy, mama sabi niya, we need to do something na dalawa tayo. Opo. I Ayun. think importante yun. Oo. Well, kami kasi given na talagang pares naman kami mahilig sumayaw. Mm-mm. Pero yung siya, katulad niya, nagra-rap siya. Ano din ako, parang, ewan ko kung ayun yung masasabi mo, pero talagang suporta talaga ako kung Oo ano yung naman. gusto niyang gawin. Oo. Di- Importante yun. Importante yun na you support each other. Kumbaga, i-maintain nyo yung pagiging individual ninyo. Pero, meron kayong common ground na ayun tayo, pinagkakabisihan na ganun. Or, pinagsasamahan. Tapos, syempre, being individual sa isa't isa, yung pagiging individuality ninyo, you have to support din doon sa kanya, which is, sa inyo, nagko-compliment. Diba? Sayaw, tapos rapping, tapos ikaw mismo, whenever Lloyd is going somewhere, nandoon ka, yung support mo, ganon. Talking about relationship, ilang taon na kayong kasal? Ilan taon na tayo kasal? 8 years? Wala pa. No, 7 years. 8 years. 8 years. Kaka 8 years And a lang half, last oh. year. Oo. Grabe, no? Masasabi niyo ba kasi, di ba, like ngayon, last year, uso yung mga hiwalayan. 11, 12 years, sabi nila, ang tagal. Na, ang tagal nun. Kasi kami ng kuya niyo doon, nung nag-uusap kami, kasi ilang taon na kami ngayong kasal. Ilang taon? 2007. So, medyo mahirap magbiglaan, di ba? Oo, Ilang calculate, taon na? di ba? Ano na kami? 16 years na. Yes. Okay. So, parang sa amin, sinasabi nila, ang tagal na nung 12 years. Pero parang yung 16, parang hindi ganong katagal. Diba? Bilis lang. Parang, Kayo ba? Natatagalan na ba kayo? Na ano nyo ba Na nasabi nyo matagal na? Hindi. Parang mas, iniisip namin yung nag-enjoy kami. yeah, ganon din sa amin. Ganun eh. Oo. Oo. Kaya nakakagulat Enjoy yung lang kasama- 11 years. Pero noon, natandaan ko, nung naghiwalay, si Pops at si Martin. Grabe. Grabe, yun yung time napaka- namin, di ba? Isa-search ko, Diba? hindi ko kilala. Biro lang. Hindi kasi noon, naririnig namin, uy, ang tagal nilang magkasama, 10 years. Na mag-asawa, at parang the time, wow, parang it's yung a 10 lifetime. years, ang haba na. Oo. Yun yung nung Isang bata ko, dekada. yun yung Oo. mga naririnig ko sa mga chismis ng mga marites noon, na wow, ang tagal nilang naging mag-asawa, 10 years. Tapos kami, sabi ko, bakit ganun? Sabi ko, parang hindi ko nagaramdaman na ganun katagal yung 16 years. Oo. Pero sa ibang tao, pag uy, ang tagal na nun. Ganon. Tingin ko, yung iba yung nagsasabi doon na matagal na yun. Pero yung involved mismo Yung doon sa iba, relationship oo. na yun, hindi ganun Siguro nga. katagal yung tingin nila. Pero Yung siguro mga naman, nila. if you're enjoying, parang, it doesn't Hindi feel mo like matagal. binibilang eh, no? Yeah. Hindi mo If you're- binibilang. If you're having fun, talagang time flies. Ganon siguro, di ba? Actually, 11 years na tayo. Na magkakilala. Magkakilala. Bali, naging kami din that same year na nagkilala. Hindi na po Hindi pinatagal. pinatagal. Hindi, pero May totoo ligawan yun. pa bang nangyari? Meron po, eto nga, nagpaalam siya sa parents ko nang hindi ko alam at sa kapatid ko. Pumunta pa siya sa ibang bahay kasi Oh, wow. nakabukod yung kapatid ko. Nung nagpaalam din siya sa kapatid Talaga, Oh, talaga? maginoo pala tong si Lloyd. Wow naman. Di ba? So, doon talaga na ano din ng parents ko, ay seryoso to. May isang weekend na sinamahan ko siyang umuwi ng West Kasi sa totoo lang, ang bata niyo pa noon. Nagulat din ako 20 na ikakasal ako na to. Opo. Sabi ko, oh my God, ang bata pa ni Miles. No, Ilan taon seriously. kayo nung kinasal kayo? Ako, 29 na. 28. 29. The next No, day, 29 29 ako. the next day. 30 ka na. Oh, the next day. Kasi ang wish kasi niyan, 28. ikasal siya ng 28. Oo. 28 na naman talaga. Kinabukasan the day 29 na siya. So technically, Pasok pa din. 29. Kaya nung sabihin mo, yung magpapakasal ng 20, sa akin, sobrang bata yun, 20 Miles. naging kami. Tapos Oo, parang 21. 23 kinasal. 23 ako nung kinasal kami. Oo. Kasi mas matanda ako sa kanya ng 1 taon. Ang sabi ng parents ko noon, parang 2018, mga ganun. Basta 5 years before that, sabi niya,
basta makagraduate ka lang. Kung gusto mong pakasal, gawin mo kung ano gusto mo, basta makagraduate ka lang. Ay, sobra pong masunurin. Ayun nga po. Pero alam mo, Mal, sinabihan din ako ng nanay ko. Pagka-graduate ko ng nursing, sabi niya, anak, alam mo, kung hindi lang may mga kapatid ka pa, gusto ko kagad na makita yung mga apo ko sa iyo. Sabi niya, okay lang mag-asawa ka, pero marami ka pang kapatid. Kasi panganay ako. Okay. So, ilan yung kapatid ko? Kaya talaga sinabi yan sa akin ng nanay ko, 4. Kaya sabi niya, gusto na, 21 lang na ako, kakagraduate ka lang ng nursing. Sinabi niya talaga, kung gusto daw niya makita yung mga magiging apo niya sa akin. And then, kaya nga lang daw, yung may mga kapatid ako. Sinabi niya, oo. Ang hirap pag ikaw yung parang yung breadwinner sa family. Pero buti na lang sa inyo siguro, since kasi, di ba, nandito naman ang family ninyo, hindi ganun yung pressure na pagka nagkatrabaho ka, kailangan mo magbigay sa Philippines o magpadala. Wala bang ganun? Kasi siyempre, yung mga to kasi, ay, oo, yun. usapang ganun. Nadala na dito eh. Yeah, usapan. Diba? Kasi alam nyo, laging yan, issue yan. Like yung kami, ako noon, siyempre kailangan kong magpaaral ng mga kapatid, kailangan kong magpadala ng allowance ng nanay ko. Kayo dito, na lumaki Paano na ba? rito. Paano naging arrangement? Siya kasi dalawa lang sila, kuya niya, tsaka siya. So, bunso siya. So wala na. Wala na. Ako naman, 7 kaming magkakapatid. Pangilan ka? Pangalawa. Oh. Medyo Pero, ano. Nung... Okay, so... Medyo, Nagbabada ano na to? ng Oo. Okay. No, Okay, so usapang 7 kami. lang. medyo Oo. ano yan, mama, ano yan, yan, ako to. 3 kaming magkakasunod na tigi-isang taon lang yung gap. Then, mga maliliit na yung sumunod. Pero, nung dumating ako dito, kasabay ko yung bunso, which is yung... No, hindi pa siya bunso. Bunso pa lang siya noon, nung time na yon. Isang babae. Isang babae. Unika iha out of 8 actually. Out of 8. Puro kayo boys. Hindi tumigil. Ay, hindi. Talagang Grabe basta. 7 lalaki? 7. Makababae, ano? Tapos ngayon, nung time na nakagraduate na ako ng pre-nursing, dumating naman yung 2 maliit. So, ang natira doon sa Pilipinas is yung kuya ko na nurse at saka yung kapatid ko na, ano ba siya ngayon? Flight attendant siya ngayon. So, wala rin halos. Yung kuya mo na nurse nandito na? Wala pa. Uy, pumunta ka na rito. Oo. Huwag mo na patagalin. Saan siya nag-work? Sa UniHealth Hospital yata sa Catlab. Shout out. Oo. Tapos ngayon, so lahat kayo graduate na, tapos na? Meron pa yung Actually, Unika Iha yung nandito, sila nang bahala kasi nandito naman na sila. Of course. Oo, ano na eh. So yun pala, nung nag-pre-nursing ka, nung nagtatrabaho ka, were you, obliged na magbigay? Hindi ako obliged, pero ako mismo nagkukusa na kahit papaano magbigay sa bahay. Talaga naman goodbye noon talaga si Lloyd, Hindi kasi nakita yung ko, hard-earned money mo, talagang sinishare mo. Yun talaga. Bali, habang nag-aaral ako, nagtatrabaho ako sa cake shop. Sa cake shop sa Golden Ribbon. Gold Ribbon, tama ba? Golden Ribbon. Ang bait No, nila. Gold Ribbon. Gold Ribbon, oo. Yung Oo, Pinoy cake shop. Shino din kita din. Uy, kunin nyo na po ito. Magaling po kamay nito. Ang bait nila. Tito Dudes siya as Tita Ruby. Umo-order lang Basta po kami kayo. ng cake. Tapos sabi ko, naghahanap po ba kayo ng Boyfriend mo na siya noon, nung Opo. binibenta mo. Binibenta ko siya. Kasi ako noon, nag-work ako noon. Wala naman sa akin yun. Pero kasi nakikita ko na parang siya gusto niya. Kaya lang hindi po siya makapag-work nun dahil stamp 3 nga siya. Tapos, nag-aral siya nung pre-nursing noon. Tapos ako naman noon, patapos na ako noon sa course ko noon, nung college ako. So, nagpupunta-punta ako noon. Sabi ko nga, sana pala, naging magkaklase na lang tayo. Sinabayan kita mag-pre-nursing din. Kasi parang, yung naghahanap ako ng gagawin ko, pa-travel lang, back and forth sa Dublin. Tapos sabi niya, gusto niya mag-work. Hindi nga makapag-work kasi stamp 3. So, inayos namin yung papel niya. Nag-apply kami ng stamp 4 niya. Tapos yun, nakakuha siya ng stamp 4, bumibili kami palagi ng cake dun sa cake shop na yun. Sabi ko, naghanap po ba kayo ng Ito po, kasi nga busy sila palagi Yun yung araw na nag-enroll ako ng pre-nursing.
Oo. Yung pinuntahan, nung bumili tayo. Kaya ngayon, magaling na mag-bake si Ro. Pinagplanuhan mo eh. Oh. Hindi, actually, Ano na hindi eh. naman siya tinuruan dun mag-bake. Nagkusa na. Ano siya, cake designer Ako yung din nag-design. siya. I So, see. hindi siya nag-icing siya. Tantawa ako nun. Gusto ko Nag-design yung trabaho siya. ko na yun. Satisfying, di ba? Parang naggaganon ka tapos Artistic talaga din si Lloyd. Opo. ano? Lagi ko naman yung pinagmamalaki talaga yung kamay niya kasi wala po akong tiwala sa kamay ko. Pero yun nga, sabi ko yun, ano siya, di nakapasok siya doon. Pero yung binibake niya, dahil nag-bake siya ngayon, ano niya, sarili niyang ano yun talaga. Nagpapa-order ka ba, Lloyd? Minsan, kapag may umorder, hindi ko rin kasi kayang i-advertise pa sa ngayon eh. kasi siyempre Kailangan ng matambakan ka ng work Kailangan din, ng di ba? time. The Matrabaho. dancing baker. Pwede, nag-rap pa yan habang freestyle. Habang Oo. malupit. Paano ka napunta sa freestyling? Actually, bago ko umalis ng Pilipinas, gusto kong gawin yun. Kasi street kasi. So, street dance Saan ka ba lumaki competition. sa Pilipinas? San Pedro. Laguna. San Pedro, Laguna. Okay. So ngayon, dahil Akala ko dahil parang yung parents ko kondo. nandito, Oh. dahil yung parents ko nandito, ako, lagi akong Nasa labas. nasa labas. Oo. Tapos, alam mo yun, makikisalamuha ka, makikibagay ka. So, yun yung mga umuuso nun eh. Pero, talagang mula nung bata ako, mahilig na ako sa rap. Nakikinig lang. Nakikinig, nirarap ko yung Sinasabayan mo din? Okay. nasabayan ko, version 2 na yata ng ng Ghetto Dogs. Siguro, grade 3 ako nun. May cassette tape na binigay sa akin yung pinsan ko. Tapos sinusulat namin yung lyrics. Pabalik-balik lang kami. Diba? Oh, man, Ganun pa noon, hindi na nila Oo. maintindihan ngayon yan, di ba? Ah. Oo. Ayun. Tapos pupunta kami sa video, maghulog siya ng 5. Kakantahin ko yun sa beat ng Wataman. So, by, sino nga bang kumanta nun? Basta yun. So, 1-2 beat siya. Kaya, madali siyang pasukan ng rap. Yun, dun ako nag-umpisa. Well, hindi nag-umpisa kasi, Parang gawa-gawa mo lang yung... oo, Dahil hindi ko gusto siya mo. lyrics eh. Yeah, oo. So, nag-umpisa na lang ako pagdating dito sa Ikaw na Ireland. mismo yung gumawa. Nagkaroon kami ng rap battle league dito, UBRB, Underground Breaks Rap Battle League. That was 2013. Paano ba nag-umpisa yun? Yun, sila paring JC, sila paring George, si Jabo, sinet up nila yon. Tapos yun, sabi ko sali ako. Pero hindi ako nakasali nung unang event yata. Nagtatrabaho yata ako. Yun talaga, sunod-sunod yun. Siguro 4 na battle na sunod-sunod yun. Tapos bigla silang nawala. Ako naman, para sa akin kasi yung hip-hop, ko yan eh. Passion, nandun na. Oo, love ko yan yung culture na yan eh. So, Hindi lang basta yung sayaw at saka yung rap yung mm. culture itself. Oo. So, ayun. Nawala sila. Ako gusto ko pa. Wala akong choice kasi meron akong pamilya at the same time. Iba na kasi, So, di ba? iba na yung pamilya ka na iba eh. na yung focus ko. And then pumunta kami ng Milan para i-meet yung Organizer? mga pinsan ko Oh, okay. sa Milan. Kasama ko 2022. 2020. Nakilala ko si Marco Polo sa isang Okay. inuman. Although sabog siya, hindi niya ako kilala nung araw. Parang siyang kukunin ni Lord nung kasi sabog na siya eh. Sabi niya magkakaroon daw ng ganun. Then nag-post siya by the end of the year ng sinong gustong sumali. Kung magkakaroon Oo. ng... Parang ganun. So ako naman nag-comment naman ako kahit malayo, Milan. Oo. Sige, March. Salang ka ng March. Ang bilis So ngayon, apply ako ng dahil hindi pa ako Irish nung time na yon. Ka-apply. Visa, Nag-apply ako Shenzhen. ng Shenzhen. Oo. So kahit gumastos ako, talagang, Irish ka na ngayon. Kaka-Irish lang 2 po. weeks ago. Fresh na fresh! Ano yan? Hindi mo lang inasikaso kasi dapat Matagal ka na matagal eh. ka na. Wala po. Inag-antay po siya. So, Hindi mo lang inasikaso? hindi siya Hindi. nagkakaso. O kasi mahal din eh, no? Hindi lang yun. Talaga po siya Time. talaga sa Hirap din. documents. Ang lako. Sabag- Bagay. Document-wise. Oh. Sino nag-apply? Ako po, kaya dalawa na po. Double citizen na po ako. Parehas kayo. Parang itong kuya mo, ano yan, mga 8 years na siya rito bago nag-apply. Pumirma lang yan, hindi niya alam kung ano yung mga pinipirma. Ako ang nag-fill Diba? up, lahat-lahat. Ako nag-photocopy, ganyan. We O, made the right choice. Kung ano. Ako, ito na, Maging asawa. pirmahan na Oo, lang diba? niya, tapos Alam mo, magbayad. minsan, baka hindi nila alam kung ano yung pinipirmahan nila ate, I no? know. Gano'n, nagpirma lang yan, tapos na. Gano'n lang. Hindi ko pa rin alam. Tapos nag-citizen na siya, tinawagan na. Yung nag-receive na lang siya ng letter.
Ganun na. Ayun, no. Umattend na nga lang siya ng taking eh. Oh, di ba? Ganon. Tapos yung sa ano din niya, yung aming dual citizen, ako din, punta na lang siya doon, nanampa na lang siya sa console. Ganon. Thank you sa inyo. Salamat. Maraming salamat. Oo. Tagal ko na Okay. tinatry talagang i-apply yun ng citizenship niya. Pero last year ko lang talaga siya Hindi na-push. kasi Nag-apply ka na ng passport. Wala pa at yung cert niya. wala Inaantay po pa. namin. Oo. Kasi Antay pa. nung December 19 lang po siya Sabay-sabay kayo. Ang dami nyo. Ang dami nyo mga Pilipinong sabay-sabay Kaya nga, lang. December 19 pa lang siya na Mm-mm. taking. Actually, nung nag-post ka, nag-post nun? Na parang congrats sa mga pupunta sa oath taking ngayon. Ayun. Oo. Parang ang dami Madami. Ang dami. Oo. Kasi kung maalala nyo, 5 years ago, maraming sidatingan ng mga nurses. Mga So, yan sila. Sila Buti yun. nga po ang bilis nung ano niya. Kasi online na kayo nag-apply. Hindi po. Hindi pa kayo Paper pa online. rin po. Ate, alam Hindi niya, kayo. Siya. ilang beses Siyempre, na po ako nakapag-print ng application tapos nakita pa bago-bago. So, parang, ay, nakakatamad na tong gawin. Ayoko na. Tapos, di ba, yun nga, yung Oo. what happened to me. Naunahan pa kayo ng anak Nag-try- nyo, no? Ay, ako, 2011 ako ate. So, Oo. yung, nung nag-try ako na i-apply na talaga siya last year kasi nga, natigil ako sa work ko last year. So, previous to that year, nag-try ako. Tapos, nung nabitawan ko lang saglit, mga halfway na ako doon sa application. Ang dami kasing fill. Oo, ang Halfway dami. na ako sa application, medyo parang nawalan ako ng gana. Sabi ko, ang dami naman hinihingi nito, nakakaano. Tapos nung babalikan ko na siya, ay, iba na naman po yung application. Hanggang sa umabot last year, finally, natapos ko siya within a week. Oh. Imagine that, ang tagal kong inaantay. Tapos within a week lang pala, pwede ko siyang matapos. Nakuha ko lahat ng requirements niya. Naghanap ako ng mga mag-stamp, mag-signature sa mga documents niya. Tapos within that week, naipasa ko din yung application. Tapos after 7 months, may letter na siya ng citizenship to attend. Kasi yung ibang mga online, parang 3 months lang yata, 6 months na Yes. May mga bago na silang Oo, ang ways. bilis. Kasi pilot sila. Oo. Yung sa akin po, alam ko may mga kasabay akong mga nag-apply that week and that month. Hanggang acknowledgement letter pa lang po sila until now. May mga ganun na nauna. Pero yung Depende siguro sa kung kailan ka talaga situation. nag-ano. At saka surprisingly, wala po silang hinanap sa akin mga extra. Magaling sa ang akin, secretary. Wala sila sa akin hinanap. Kasi Wala silang hinanap na extra documents Yung talaga. in Talaga, fairn- sobrang saya ko talaga. yung doon kasi nung in-apply ko siya noon, yung sa amin, parang hindi pa ganun kahigpit. Ngayon Hindi po kagaya yung talagang binibilang specific. talaga yung mga mga buwan. days Oo. na wala ka. Kasi mga ako, ganun. Saka yung mga Tinirahan mo. documents. Oo, yung tinirhan mo yung yun. ganun. Oo. Yun sa'yo. Yung pagpaiba-iba ka ng address. Ako noon nga, nung nag-apply ako, parang ano pa nga may time pa doon na yung wala akong permit kasi nag-expire yung passport ko. Hindi ko na lang pinakita. Wala naman. Sa kanya po, naabutan siya, di ba, nung pandemic. Oo. Hindi po nakapag-renew. So, wala siyang card. Oo. So, parang pirma lang sa passport ng immigration na, okay, 2002, ganun. Tapos parang hinahanap yung sabi ko, naku, patay. Paano ba to? Tapos yung mga specific na po ngayon, halos yung hinahanap nilang mga supporting documents yung katulad ng yung mga bills, kailangan ng pangalan sa kanya. Few Siyempre, years po kaming nakatira sa parents ko. So Oo, parang, walang Wala bill. kang mapakita. Oo. Tapos ngayon pa, puro online bills na, no? Nakakainis din. Magre-request ka pa. Dapat hindi ka nagbubura ng ano. oo nga, dapat sa susunod tutulong ka din, no? Oo. Oo, Diba? ayun. And Now, then, yung bilang mag-asawa, 'di ba? May mga siyempre mga dumarating din or mga pagsubok sa atin. Sa inyong dalawa, ano ba yung may mga dumating ba sa inyo? Biggest challenge bilang, sa inyo. Oo. Oo. Masasabi mo siguro. Tingin ko, tinest kami talaga 2 years ago. 2 years ago. 2 years ago na yun. Nagkaroon siya ng, paano ba? Molar pregnancy. Molar pregnancy. So, matagal kami talagang, kasi meron kaming isang anak, si Okay. Emrys. Yes. Ang tagal namin nag-antay bago, gusto namin talagang masundan magkaroon pa ng anak. Okay. Kaya lang, madaming challenges, katulad ng mahirap kasi makakuha ng bahay, mga ganun kapag madami ka ng
anak, ganun. So, nag-antay kami. Nung after namin makakuha ng sarili namin bahay, sabi namin, okay, sige, parang You're ready. na, ready na tayo, ganyan. So, matagal kami nag-try. Tapos nung parang masyado kami na-pressure, lagi namin iniisip yun. So, sabi namin, i-shake natin to, parang relax lang tayo, wag natin isipin. Nung time naman na yun, I found out na I was pregnant. So, talagang parang kami na, masaya kami na nakakagulat. Talagang umiyak ako nun eh. Kasi parang biglaan na parang, nag-iba bigla yung yung sense ko, yung nasa loob ng bahay na amoy ko galing sa labas. Oh, yeah. Talagang suddenly, that night, nasa sasakyan kami, bigla na lang, nagkatinginan kami. Ayaw naming sabihin sa isa't isa, pero alam namin iniisip namin. Tapos yun, nalaman ko nga, sabi, buntis nga ako, so nagpa-check up agad ako sa doktor. Hindi pa ma-detect nung sa GP. Okay. Nung sa GP po, yung test nila, kasi daw, mas sensitive daw yung home kit. So, nakailan try ako, talagang positive siya, positive. Tapos, coincidentally naman, so January 6 ng 2022, nakakaano kasi 2024 na eh. So, 2 years ago nga, no? January 6 yun. Tapos January 7, meron pa akong booster ng COVID vaccine. Tapos nag-test ako nun sa bahay, January 6, right? Or January 7, parang mga ganun. So, tumawag ako sa GP, sabi ko, I think I might be pregnant. Sabi ko, is it safe na mag-attend pa rin for the vaccine, for yung booster? So, tinanong sa doktor, sinabi na, as long as you're comfortable. So, nagpunta po ako noong January 7, nagpa-booster ako, ganyan. So, I was okay, I was fine, wala naman. So, work pa rin ako, medyo stressful sa work kasi nagtatrabaho po ako sa account. So, year-end po para sa amin yun yung January na yun dahil from December. So, year account siya. So, medyo stress ako, pagod, ganyan. Tapos, yun na, pagdating ng February, nagkaroon na ako ng bleeding. So, medyo nagpanic na ako. Tapos, agad ako, dinala ko sa early pregnancy unit. Tapos, nung chinecheck nila, parang wala pa sa kanila. Sabi nila, wala pa naman, iniskan nila ako dahil nga sobrang early, wala silang makita, ganun. So, pinauwi ulit ako. Tapos, after a few days, nag-bleed ulit ako. Tapos, ayun na, sinabi nila na they have to treat it as a miscarriage. So, parang gumuho po talaga. Alam mo yung parang, at the same time, parang iniisip namin, at least, we found out that early, na at least, di ba, yung hindi pa siya. Which is mga ilang weeks ka na niyan, mga 4 weeks, 3 weeks? Actually, po nun, parang, nasa, na yata, parang 8 weeks. 8 weeks Opo, na. 2 months na po, gano'n. Tapos, yun nga, sabi nila, wala silang makita. So, nung una, sinabi nila, they will treat it as a miscarriage. Tapos, nagtuloy-tuloy po yung bleeding ko. Tapos sabi nila, kailangan ko daw pong i-DNC. Pero meron na dun sa scan na nakalagay na suspected partial molar pregnancy. So, partial lang po yung sinasabi nila. So, na-DNC po ako by 15th of February. Tapos, yun na, parang sunod-sunod na. Yung akala namin na, pag na-DNC ako, akala ko parang kakalma tayo, parang mag-move on na lang tayo, babalik ako ng work, magiging busy ako, ganun. After ko po ma-DNC, dapat uuwi po ako noon agad dahil parang daycare lang po siya, di ba? Parang day case lang po siya. Napastay pa po ako ng 3 days, 4 days sa hospital kasi madami po nawalan dugo sa akin. 1.3 liters yun naman. Oh, wow. Po, ako na blood transfusion po ako that time. Oh. Tapos by end of February, nag-try po akong bumalik sa work. So, akala namin dahil nga yun na, na lang. Balik ako sa work, sinasabi na, are you sure you want to go back to work? Are you sure you can still stay? You know? Tapos sabi ko, hindi, gusto ko talagang maging busy. Opo, yun po. Kasi parang nagkaroon naman ako ng few days, so parang gusto ko muna ng malibang ba? Para hindi ko po maisip yung malungkot ako, ganun. Tapos after that, parang, na naman po, parang yung may symptoms po ako na parang buntis na naman po ako. Which is, sabi po nila, possible daw po. Umamin po kami na, ganon. So, sabi nila, possible. So, kailangan po nila akong i-monitor. Tapos, nung minonitor po nila ako, sige, so positive daw po. Sa blood po nila ako tinitest, so nakikita po nila agad. Tapos, sabi nila, sige, i-scan ka namin mga after 2 weeks. Tapos, by end of March, malala na po yung symptoms ko. Tapos, yung HCG, mataas. Opo, sobrang taas na as if like 5 months pregnant. Oh. Parang ganun po. Tapos, ayun na.
H-mole pregnancy. Opo. Mm. Tapos, by 1st of April, exactly 1st of April, tumawag po sa akin ng tiga-Cork. Kasi bali yung Wexford po yung nagtitingin sa akin. Tapos sabi nila, we will have to transfer you to Cork. Yung maglo-look after na po. Pero I've never, hindi ko po talaga sila na-meet talaga. Yung tiga-Cork. Sila lang po yung nag-handle ng case ko. Tinatanong ko yung sa early pregnancy unit sa Wexford. Sabi ko, what's happening? Sabi ko, kasi syempre, di ba, Bakit kayo lilipat? Opo. Oo. Yung case ko po, ipapasa nila sa iba. Oo. Ano yun? Opo. Ano yung case mo? Sabi ko, anong nangyayari? Ganon. Sabi nila, actually, we don't know. So, parang ako, Mas lalo ka na. Parang, oh my Kinabahan God, na, what's this? Oo, Yeah. tapos every week, Mm. nasa hospital po ako to check yung blood nga. Tapos nung 1st of April, tumawag na sa akin yung Cork. Sinabi nila na, do you have anyone there with you? Oo. Kinabahan na Oo. ako. Kinabahan na ako. Sabi ko, hindi. So, nasa phone ako. Tapos nung una, parang, alam niyo yung parang pag may sinasabi sa inyo, parang, naririnig mo siya, Oo. pero parang nabibingi ka na. Hindi parang may bubble sa tenga ko na parang, ha? Sabi nila, you need Too much to take in, no? Opo. Tapos parang nanlamig na ako. Parang, ano ba to? Paano ko sasabihin? Habang nagsasalita, iniisip ko na, paano ko sasabihin sa parents ko? Paano ko sasabihin? Anong gagawin ko? Sabi ko, naisip ko, may anak ako. Sabi ko, Yung lahat nagpa-flashback na, no? Oo. Ang sinabi sa akin, you have to start chemotherapy as soon as possible. Wow. Ayun po. Tapos parang, ano nangyari? Tapos sinabi nga po nila na it's a gestational trophoblastic disease Okay. na kailangan ko po mag-chemo for at least 6 cycles. Tapos, so 1st of April po sinabi sa akin yun. April 11, nag-start na po agad ako ng chemo. Actually, dito pa po ako sa Waterford nag-chemo noon. Tapos, Back and forth kami nun. 3 times a week. no, 4 times a week. 4 times a week. Yeah. O naalala ko, nag-message ako sa'yo dati. Opo. Titanong kita. Diba? Naalala mo yun? Opo, Kasi sabi ko, opo. ano ba yung tanong ko sa'yo nun? Parang, are "Uy, you okay? Kasi kumusta?" parang Sabi kilala ko, mo yung nag-picture ako sa may elevator, tapos kilala mo yung elevator na yun. Parang Oo, gano'n. sabi ko, sabi ko, parang dito yan sa Waterford, minessage ko siya. Opo. Ayun. Ayun. Tapos nagkwento ka na nga, sabi mo, ate, actually, ganito, ganyan. Kaya pala, sabi ko, you look puffy. Tapos Opo. yung puffy na yung face niya, parang sinabi ko nga sa iyo Opo, na opo. hindi naman kitang matanong no kung buntis ka ba dahil syempre nahihiya din ako. Yung pala you're undergoing treatment na din. Opo, that time. So, April po yun. Tapos, 4 times a week siya. Tapos, nung after ng 6 cycles, parang huminto po yung effect ng gamot. Oh. Hindi na po siya nag-work sa akin. So, So, yung HCG level ko po. bumabalik siya sa Pataas. 100,000. Tumataas po ulit siya. Oo. So sabi nila, this is by August, right? Sinabi po nila na we will have to transfer you to a stronger chemo. So mid-August po nag-start ako ng chemo ulit. Tas ayun nga na parang ayun po yung parang Napakabigat pinakamahirap. na Kasi oo. nangyari po sa amin parang, uy, buntis ka. So we were so happy. Oo. Tapos, Tapos biglang iba pala. nakunan, so malungkot kami. Na DNC, akala namin makakabangon na kami. Unti-unti, babalik. So parang Tapos, roller coaster po kami. Tapos another news Tapos- na this is, kasi when you hear chemo, that was shocking, Oo, no? talaga. Nung sabihin Oo. sa'yo na ikikimo ka, Oo. mamamatay na ba ako? Hindi, Parang to nagano be mo ba yun? honest, Diba? Oo. Opo, totoo po yan. Oo. Talagang nung, akala ko po nun, hindi ako. Wala na, no? Kasi Oo. sabi Akala mo, ko oh my po God, nun, I'm so young. Bata I'm ka really pa eh. so young. Opo. Oo. Ayan po palaging inasabi ko. Tapos may time na sabi ko, basta kung ano mangyari, ito, nandito, meron tayong ganito, meron tayong ganyan. Tapos parang, ayaw niya pong makinig sa akin. Ayaw niya makinig sa akin. Alam mo yung parang takot Mahirap ako. tanggapin. Takot Kasi po syempre, ako, di ba? Pero, Young couple, tapos alam mo At yon. saka yung nangyari kay Miles, it's not something like nagka-breast cancer ka or nagka-cancer ka sa ano. it's a very rare It's a case. very rare Oo. case na hindi mo alam kung saan nagsimula. Pero diba? mayroong bagang Hormone. family history na ganun. Wala po. Anong Oo. sabi ng doktor? Possible cause? Wala rin po silang Wala silang sinabi. masabi. Sabi po nila, it's a very Baka rare stress case. siguro. Pero, yun nga po, madami Diba? madami pong factor na pwede pong stress from work. Kasi, previous to that year, parang balik-balik na rin po ako sa hospital. May mga abnormal bleedings, yung mga ganyan. So, ayun po, sinabi sa akin na baka sa stress sa work, ayun yung reaction po ng katawan ko. Pero at the same time, yung time na na-found out namin na buntis ako,
nag-booster din ako. So, we don't really know. We don't really know. Kung ba Kasi na... factor. Ayaw nilang i-blame dun eh. Kasi alam nyo, Pero sa we really eto don't naman, during pandemic talaga, ang daming nakunan. Opo. Ayun. Ang daming case ng lagi bleeding. Opo. Hindi talaga, ang dami talaga. Lahat ng mga kasama ko noon, siguro let's say sa 5, 4 ang nakunan. Opo, ang dami nga po. Tsaka nung Ganun. sinabi po nilang rare po yung case ko, after a while, madami na ako naririnig na Na ganun-ganun. molar pregnancy daw. I know it nag-exist Rare na din siya yan. before, pero it's very Biglang rare nga daw po. tumaas. Pero tumaas po yung Yung cases. case. Pero we don't know. Di ba? Nag-iiba din yung mga kinakain ng tao. So, we really don't know. Pero yun nga po, nung nag-chemo na ako nung stronger one, yun nga, nakalmo na ako talagang parang, During the chemo. Paano po ba? Oo. positive po kasi ako eh. Parang hindi ko siya masyadong, umiiyak ako, yung pag kaming dalawa lang, yung ganyan. Pero parang, po kami, Catholic kami. Alam ko, iba yung sa inyo ate. Pero, yun nga, I never question him. So, palagi kami nagdadasal pero hindi ko tinanong na bakit nyo sa akin binigay ito or ano sabi. Pero meron po talagang time na sinasabi ko na meron ba ako nagawa ng masama? 'Di ba? Nung may time na tinatanong ko, sabi ko, meron ba akong alam mo yung masama ba ako ganyan. Pero hindi ko siya tinatanong directly na bakit mo binigay sa akin. Pero kumbaga, yung sarili mo mismo, baka nagkulang naiisip ako, po ako. something na gano'n, di ba? Okay, so bilang lalaki, Lloyd kasi 'di ba yung asawa mo ganun yung nangyari. Ano yun? Saan ka humugot ng lakas? Lakas, O oo. kasi you have to be strong kasi lagi yan pag you have to be strong dahil lalaki ka eh. Yung parang laging hindi ka pwedeng magpakitang mahina ka. So paano mo hinandle yun? Actually, ang dami nagtatanong sa akin, kamusta ka? Kasi hindi lang naman siya yung nagsasuffer. Kasi Of course. ako din. Pero ako, sa totoo lang, hindi ko iniisip sarili ko nung dumadaan siya sa ganung problema or pagsubok. Ako, nakikita ko siyang positive siya, positive din ako. Tsaka, yun nga, lagi ako nagdadasal, lagi ako nagpapasalamat. Siguro, pagiging grateful na lang palagi sa kung anong mabigay sa amin, positive or negative. Ganun. So, kahit medyo mabigat, hindi ko iniisip na mabigat eh. Lagi ko na lang iniisip, dalawa kami, lagi namin iniisip na may mas mabigat na problema nga yung ibang tao bukod sa amin. Yung katulad nung nagkikimo ako noon, lagi kong sinasabi na, iniisip ko na, hindi ko naman sinasabi na ako maswerte ako sila, hindi. Parang sinasabi ko na, meron pang Mas mabigat. malala. Opo, kasi Oo. mga nakakasabay ko sa Alam mo yung Irish na maririnig gusto nga, it could be worse. Could be worse. Ayan, Yeah. ang ganun, it could be worse. Alam niyo po, ang dami nila sabi sa akin, bakit hindi ka sumabay dun sa service? Sabi ko, ayoko po kasing, alam niyo, parang ang bigat po sa dibdib eh. Yung mas gusto ko na lang, kahit mag-drive ako mag-isa, okay lang. Kasi yung nakikita ko sa ward, parang, Nanlalambot parang may yung mga pinagdadaanan ako, pero Yung iba, You have to parang, fight. sila, Oo. po, yung mga breast cancer. That's really good na you were so positive. Kasi bilang laki, makita mo yung asawa mo na nanlalambot. Talagang masakit yun eh. Masakit yun, So, oo. it really helped talaga din na very strong ka. At Na saka yung dyan yung suporta ng nakapaligid sa amin. yun, yung parents niya, niya. parents oo. ko. Parents po namin. Kasi kami nito ng asawa ko, ito yung napapansin namin. Pag ako nanlalambot na something, siya talaga yung bilgang, eto, ganito, ganyan. And then pagka siya naman, ako din. Ganyan. Sabi mo, natatawa kami. Ano ba, kanina ikaw ang ganito, tapos ako ganyan. Nagtatawanan kami. Ganyan Pero din I po think kami. ganun talaga Oo. dapat mag-asawa, Opo, di ba? tingin ko kahit na kunyari magagalit ka sa anak, hindi pwedeng sabay kayo Hindi eh. pa pwede. Oo, oo. Dapat yung isa yung, sige na, tara na dito. Mm. Tapos Oo. kapag ikaw naman yung galit siya naman, dito ka na. Oo, di ba? Hindi talaga Oo. pwedeng sabay. At saka Oo. meron akong narinig na sabi, yung sa pagpili ng partner sa buhay, kailangan mo daw piliin yung taong kaya mong isama sa war. Oo, ganun daw dapat. Dahil kayong dalawa, partner kayo, parehas kayong lalaban. So kung yung taong to, alam mo na malakas, na kaya mong dalin sa war, eto yun. Ganun. Ganun daw dapat. At saka, nung bago kami ikasal, ang payo sa amin ng magulang namin, lalo yung tatay at nanay ko na, ano't ano man ang mangyari, ilagay niyo sa sentro ng relasyon niyo ang Diyos. Kasi, doon at doon ang bagsak pa din. Oo. Ano't anong mangyari. Mm-mm. So, ano't anong mangyari yun. Pasasalamat, palagi,
Actually, hindi na kami humihiling ng kung anong gusto namin eh. Lagi nang, lagi Thank na you. nagpapasalamat. Kung dumating, thank Dumating, you. oo. And it's so nice na eto na. Kumbaga, you survive that point of your Oo. life. O mahaba ng hair ni Mal. So, Opo. kasi Diba? itong batang ito, talagang ang ganda-ganda ng hair nito noong pa, di ba? Opo, kaya talagang Straight sobrang and iyak ang na iyak kapal, ako. di ba? Silky. Remember yung Opo. hair mo pa, yung hanggang Hanggang dito. pinahaba mo siya talaga bago ka Pinahaba ko po mag-chemo. Hindi po kasi ang plano ko talaga, gusto ko po magkulay ng buhok. So lagi ko siyang sinasabi, hindi, papahabain ko pa kasi para pag pinakulayan ko siya, Sulit. gugupitin Oh. ko yung dulo para Dulo. yung alam mo yung mga na-dry po na buhok ganun. Ah. So na-hold up siya, sabi ko, hindi, papahabain ko pa. So by January nalaman ko na ganito, ganyan nga. Tapos hindi ko na siya ginalaw po yung buhok ko, so hindi ako nagpakulay. Talagang as in parang virgin ulit yung buhok ko po. Oo. Tapos by August, nung sinabi na sa akin magkikimo on Stronger One na makakalbo ako, ganyan. Yeah. That same day po, nag-sign up po ako sa Oo. nag-sign up po ako Laurelin sa, Foundation. Opo. Oo, yung, yun nga sa, anong tawag na, sa charity po. Oo. So, to donate your hair. Oo. Opo. Actually, dalawang charity po siya eh. So, yung pag-cut ng hair tsaka pag-raise ng fund din. So, magkahiwalay po yung charity na yun. Talagang, sabi ko, parang may purpose po yung buhok ko. Hindi ko siya kinulayan. Hindi po kasi sila magte-take ng... tumatanggap ng buhok na nakulayan na. Oo, hindi talaga. okay. Yung And sa it akin has to talaga. be 12 weeks. Kasi ginawa ko na din yan sa anak ko, si Ezar. Opo. Kasi ang ganda-ganda talaga ng hair ng batang yun. Sabi, nangihinayang ako. And he didn't mind nung maliit siya, na mahaba yung buhok niya kahit lalaki siya. So, pero sabi ko, when you go to high school, lang gupitin niya, baka mabully ka. Baka lokohin. Hindi sabi. naman. Dito sa Ireland, hindi Hindi, naman. pero Kasi mukha kasing babae yung anak ko. Pagka pwedeng babae, mahaba pwedeng yung lalaki buhok. yung mukha. Eh ngayon, lalaki na siya. Sabi niya, are we going to grow your hair? Sabi ko, no. Laki na ng boses eh. No. Mas No. nakakatakot pa sa No. boses. Oo, mas malaki po. Parang, No. no. Ganun na siya. No, Very mama. Ayun na. Oo. Oo. So, Parang mga 22 inches lahat po yung nagupit sa buhok ko initially. Pero 18 inches lang dun yung na-donate. Kasi nung kinat yung 18 inches, binawasan pa. Siya po yung Ako nagupit yung sa nagupit. oo. Nagugupit din po kasi talaga siya. Oo. So, siya yung nagupit Jack of sa all akin trade. nun. Mhm. Siya nagupit sa akin nun. Tapos, nung, na talaga po, dun ko lang na-realize na makapal pala yung buhok ko. Kasi, Makapalo. grabe. Kapag nababasa po yung buhok ko, parang nag-open yung pores niya. Kung ano yung mahawakan na ng kamay mo, pag inangat mo siya, Tanggal? tanggal po sa Oh. clams. Ah. Tapos Did you depressing. cry? Opo, every time na kapag maliligo, mabilis lang po ako maligo. Pero nung time na yun, alam mo yung pagka magbabanlaw ka na, walang katapusan na sa buong katawan ko yung mga buhok ko. Tapos, Dapat gaganunin- pala sinave mo na lang. ano nga po, kasi Did you, nga, magta-travel po kami nung time na nagpaalam ako sa onco ko po. Nun sabi ko, kasi dapat uwi po talaga kami ng Philippines ng end of April. Pero by January, nag-decide na kami kasi nga nalaman ko na buntis nga kami, nabuntis nga ako. Kami sige, hindi muna tayo uwi. So, tapos ano ko po yun, 30th birthday ko noon. Oh. Dapat aalis kami ng April, kaya lang 2022 to. 22. Tapos hindi kami natuloy kasi nga Yan na. may chemo po ako. So, nag-move kami. Lumabas pa rin kami ng after a month. Ganun. Tapos nung second line ng treatment na sabi makakalbo ako, may kasal po kami nga atinan sa Croatia. Naku, wala ka ng hair. Opo. So, sabi ko, hindi, tinitipid ko po talaga yung buhok. Kaya hindi mo I siya see. sinave. Opo. Kasi yung iba, sinishave na nila. Opo. Diba? Hindi, until, so August po ako nag-start, September 8 yung kasal. Right after po ng kasal, kinabukasan, na-shave na po. So, na-shave na, syempre, umiyak talagang emotional Iba po talaga. kasi yung buhok Opo. natin, Hindi, diba? at saka parang, yung iba, opo, di ba, siya, fashion siya na kinakalbo. Pero So, ito that's fine kasi, nila, gusto nila yun. Pero yung nangyari sa akin, parang, No di ko choice naman eh. siya gusto. Oo. Wala talaga akong choice. Tapos, yung villa po namin dun sa pinuntahan namin, may swimming pool. Tapos, hindi ako makapag-swimming kasi pag swimming ako, matatanggal po yung Oo. buhok ko. So, after nung kasal, kinabukasan sabi ko, sige na, ready na ako. Pero nung sinishave na ako, umiiyak na ako talaga. And how was it to you nung sinishave mo yung buhok ng asawa Ma'am, mo? masakit para sa akin. Siyempre, isa sa asset niya yan. Maraming nagbabanggit sa akin na, ang ganda ng asawa mo, ang ganda ng buhok ng asawa mo. Baka yung buhok Pero ayun nga. So, Oo. kung, kasi sabi ko,
baka pumangit kapag nag-patch. Yung mga patchy-patchy. nag-alopecia na. Oo. So, mas maganda siguro kung sabay siyang tutubo. Mm-mm. So, nung araw na pagtapos ng kasal ng kaibigan namin, hinalbo na siya. Ako rin, nagkalbo na rin ako para Oo, sabay. Sabay, oo, oo. so nabayan mo nga yan. Nakita ko Medyo nga yan. nagustuhan niya, inulit niya. Oo, oo. Oo, ayun. Nakita ko yan. Pero nakita ko after yan. naman nung na-shave ako, syempre, iyak-iyak, ganyan. Mm-mm. Talagang, And then, move on na ulit. ni-record ko talaga siya kasi parang, alam mo yun, talagang something to go back to din. Kung at the time, hindi ko alam kung masusurvive ko or ano, pero sabi ko, it is something to go Record. back to na kung Oo. masurvive man ako na pinagdaanan ko yun. Yeah. Alam mo yun, Oo. parang Tingnan mo ngayon. strong naman 2 years na yun, di ba? Oo, nakakagulat. 2 years Which na is, yun. Year. para lang mas malaman din ng mga ating mga audience na na-survive mo yon, and then yung result ng chemo, ano bang sabi after that na meron bang result ulit ng test sa'yo? Ang sabi po sa akin, so, tapos na po ako, sinign off na po ako for blood test kasi has every month po ako, actually every week, tapos every month, tapos nga every 6 months. Tapos nung parang last year lang po, by November, sabi okay na daw yung sa blood test. They are happy. So ngayon po, continuous pa rin yung sa follow-up check-up ko ng po with oncology. Tapos nagtanong-tanong na rin ako kung if ever, kung O kailan ka Kami, magre-ready? Kailan ka Opo, ready? sabi nila, basta matapos lang daw po yung 1 year na pag-aantay, which is tapos na nga po. Tapos sabi nila, if ever kung mabuntis daw po ako ulit, kailangan po nila akong i-close monitor talaga na may madaming scans than Yeah. normal scans ng pag nabuntis po. So, ayun. No, so yun, yung thank God, ano lang natin sa mga audience na baka may pinagdadaanan silang ganito, ano ba yung masasabi mo na ma-advise mo? At saka, may mga steps ka bang ginawa while having the chemotherapy? Good question, kuya. Yeah. Alam mo, kasi parang feeling ko, siguro, magaling yung mga humandle sa akin. Talagang, talagang binabantayan nila talaga lahat ng results, ng ganyan. Pero, tingin ko, nakulangan ako is yung advice na kung ano yung dapat mong gawin during chemo. So, I was curious kasi, nung mga paunang chemo ko, nung actually, nung nag-start yung second line of treatment, yung stronger chemo, nung unang treatment pa lang, akala ko that was the end of me. The first night, nasa toilet ako, bumangon ako ng 4 a.m. I was throwing my soul out of my body. Talagang akala ko, ito na ba yun? Umiiyak na ako. Kasi, habi ko, ano ba to? Parang feeling ko mamamatay na ako. Tapos, ngayon tinatawa ko na lang. Ano yung pain? Ate, sumusuka Suka? ako pero wala akong sinusuka. Tapos, plus number 2. Sabay at the yeah. same time. So, tapos parang Kasi nanghihina. reaction ng body mo yun, kasi ang chemo, toxin yun eh. Sila labas. Toxin eh. Oo, gustong ilabas. So talagang sabi ko, ito na ba ako? Tapos parang feeling ko yung nasa toilet ako, parang umiikot yung paligid ko na parang, ano ba to? Ito na ba yun? Parang, ako pa naman po, pag kahit in pain ako, hindi ko siya ginigising. Kahit siguro nung buntis ako, nag-labor na ako, hindi ko siya ginigising. Talagang tahimik lang ako. Pero yung time talaga na yun, sabi ko, ano ba to? Mamatay na ako. Hindi tulog pa yung mag-ama ko, ganun. So nag-research, ganyan, nahilig kami actually makinig ng mga podcast, yung mga about life, health, ganun. Tapos, meron akong, yung may nakita din akong post mo, tsaka sinend mo sa aking mga linked ate, tungkol yun sa mga survivor. So, pinanood ko din yun. Tapos, nalaman ko, they were doing fasting. Yung mga intermittent fasting. So, sabi ko, but never to na-mention. Actually, I think they don't really advise it. Yeah, they don't. Sa medical side, they don't really advise it. Pero, ang dami ko talaga na napanood ng mga survivors sila. Kasi ito, meron ako napanood, he was very active. Wala siyang bisyo, nag-exercise siya, madami siyang sports, pero tinamaan siya ng cancer. Tapos ngayon, sabi niya, hindi niya malaman paano siya Kung natamaan. bakit, Sobrang healthy niya. So, ang ginawa niya, parang nag-research din sa. So, yung research niya, na-research ko rin. Parang kumuha ko ng idea doon. Not exactly the same, pero parang kinuha ko siya What is applicable to you? Opo. So, ang ginawa ko, nung mga after na 2 sessions nung stronger chemo, nagtry ako na mag-intermittent fasting. So, kumakain po ako ng afternoon, sa nighttime hindi na po. Tapos, ang chemo ko is afternoon the next day. So, wala po naman yung tiyan ko. Nung nagkikimo ako nun, na-realize ko parang,
parang I feel okay. May nanghihina po ako, napapagod ako. Pero hindi ako You're yung... not throwing up. Opo. Totoo po yan. You're not nauseated. Opo. Totoo niyan talaga. Sinabi ko rin yung sa GP and they weren't really happy or hindi po nila talaga sinasuggest or ina-advise. Ano daw, nakukuha mong nutrients kung hindi ka kumakain. Pero talagang nakatulong po sa akin yun. Tapos hanggang sa one time, nasa bahay pa, wala akong chemo noon time na yon. So, pag wala akong chemo, nakakapahinga, nakakakilit sa bahay, kahit paano po, ganyan. Sabi niya, hindi pa ba tayo mag-prepare ng pagkain? Sabi ko, hindi ako nagugutom. Kasi hindi ka nagugutom. Gutom na. Siya gutom na eh. Usually kasi, Basta sanay ka, di ba? Opo. Hindi, tsaka parang hirap din kasi, yung isa una, mahirap po kasi syempre mag-prepare sa ng una, pagkain. napakahirap. Tapos, Nakakahilo. Oo, maamoy mo. Opo, maamoy, matatakam ka, makikrave ka, may chemo ako kinabukasan. Oo. Tapos nun parang na-realize niya, sige, mag-aanda na lang akong pagkain ko, ganyan. Oo. Kasi long day ako palagi. So, kapag uuwi ako, gutom, hindi pa ako nag-start mag-intermittent fasting nun. Parang, syempre, pagod. Parang, iinit ulo mo, walang pagkain sa bahay. Hungry. Hungry na Pero angry. natutunan ko rin, kalaunan, na, ayun nga, ito pala ginagawa nito, hindi man lang sinabi sa akin. Hindi sana sinabayan ko siya. Hindi ang sinasabi ko sa kanya, hindi po kasi ang nabanggit ko sa kanya nun is yung 21 days fasting. Hindi ko naman kaya yun. Sabi ko, Nung parang time hindi na ko yun. kayanin yun kasi baka Oo. mabigla po ako kasi never pa ako nag-try Did you watch yung yung Limitless ni Liam? Galing, diba? diba? Yun, sinabi. Hindi mo pinanood? Oo, Oo. ganda. I think I did. But I Limitless. don't remember. Limitless. Ang Chris galing. Hemsworth. Chris Hemsworth. Napanood natin yan. Mm. Oo. Kasi naalala ko yung conversation natin na yan kasi tinanong nga kita, why don't you try nga yung intermittent? Opo. Kasi kami, since 2019, nag-start na kami. Intermittent fasting. Kaya, actually, ang intermittent fasting, hindi lang yan sa papayat ka, Opo. kundi yung overall. And then, bonus pa, hindi ka masyadong tatanda agad-agad. Opo. Ganon ang ano eh. Minsan sinasabihan nga po ako ni Mami kasi nung bata po nagkaroon ako ng stomach ulcer, history, blah, blah, blah. Oo. So, parang dahil mahina po akong kumain nung bata ako. So, nito, nung ginagawa ko yun, sabi niya, bakit naman atakihan ka ng ano mo? Yun nga kasi ulcer mo, yung ganon. Oo. Yun yung mentality. Akala, oo. Oo. Kasi even siya noon, nung nag-start siya sa intermittent fasting, ako, ang lagi, ano ka ba? Ang pet-pet ko na. Bakit pa ako pa-fasting? At saka ang tingin po ng ibang Ganon. tao, don't get me wrong po, ang iba talaga tingin ng ibang tao, nagda-diet ka lang. Yun. Oo, ganon. Parang Hindi. medyo, minsan sabi ko, hindi po. looking after Hindi yourself. po. Opo. Hindi Saka nila- hindi po sa amin uso ang diet eh. Oo, oo. Parang, Hindi kasi nila naiintindihan pa yung intermittent fasting na yung kasi it will help you na to reboot yung system mo. Opo. Na yung mga extra mo dyan na sila yung nagkakainan sa loob. Yes, parang, oo. Mga ganon. ganon. Yung Hindi nila mga dead nagigets yun. proteins mo, Opo. yun i-consume ulit yun na para pwed- magkaroon ng, i-convert into energy. Oo, na pwedeng mag-mold dyan na maging cancer. Instead na mag-mold siya, is kakainin ng body mo and you'll excrete it. Ganon Opo. kasi. Yun ang hindi nila naintindihan. Yun na. Like sabi nga ng kuya mo doon, if you look back into the history, yung mga Muslim kasi, they like yung is studying pa. Noon yung mga study nila, sinasabi ng kuya mo doon, na hindi lang siya talaga for religion purposes, yung Opo. fasting. It's to renew your physical and spiritual body. Yung ganon. Di lahat naman ng religions May in the fasting. past, meron laging fasting eh. Opo, opo. Pero sa kinalaunan, because of marketing, siyempre, mga produkto, kasi kain kayo, kain. Nawala na yun. Oo. Hindi na naisip na, di ba? Kahit anong religion niya, meron Buddhism, Hinduism, Christianity, Muslims, lahat yan meron. Lagi yan eh. Pero yun nga, inayawan na ng tao, kasi siyempre, may McDo, may This life. food is life, di ba? Oo. Ganon. At saka yung, kung iisipin mo, yung, like yung sa Amerika yung nagpasimula, yung mga cereals, Oo. di ba? Yun. Kaya, kumbaga sabi nga na propaganda yan eh. Yung black propaganda yan, yung sasabihin nila na yung breakfast Breakfast is is the most important.
Meal of the day. Hindi po. Oh, di ba? Kasi Ganon. kapag kumakain ako, napansin ko lagi ko sa kanya sinasabi kasi hindi Mas- po talaga ako fan ng breakfast. Mm. Kasi pakiramdam ko, pag kumakain ako ng breakfast, mas madali po ako magutom. Yes, So, tama. hinahabol ko yung Oo. lunch. Pero pag Yeah. hindi po ako kumakain ng breakfast, umaabot po ako kahit 2 o'clock, 3 Correct. o'clock para mag-lunch. Oo. Yung mga anak Ginagutom. namin, they don't eat breakfast. Ayun po. Tapos lagi ako, bata ako, simula ang bata ako, di ka kumakain ng breakfast. Ayun Oo. yung pinaka-importante. Ganyan, Oo, magugutom yun. ka. Anong maiintindihan mo sa school. Pero talagang hindi Pero po hindi ako nila alam, marami breakfast. tayong stored na dyan, na fats na kailangang matanggal. Opo, Kaya yun kung nga. titingnan nyo, ang dami ngayong case ng ng obesity sa bata. Dahil Totoo po. may breakfast, meron ka pang tawag dito, may merienda. May pika-pika pa. Pika- Oo, Oo, diba? tapos Tapos may magminandal dinner. na naman. Tapos dinner, tapos may midnight snack pa. Opo. Ala na. Mm. So, ngayon kami, ginagawa namin late breakfast. If ever. Brunch na. Normally, ako po hindi talaga nagbe-breakfast. Siya, minsan nagtatake siya ng, ng oatmeal, mga ganyan. Tapos yung next na kain na po namin is between afternoon and evening. Tapos yun na talaga, hindi na kami nagdi-dinner Twice pa. na Yun lang. lang talaga yung kain. Tapos kinabukasan na uli. Mm. Parang kami doon, wala nang breakfast. Ano na lang, brunch na lang. Mm. Yan na, brunch na and then dinner. Tapos na. Yun na. Talagang iba din. Iba. Sa Iba. una, mahirap. Oo. Mm-mm. Challenging. Pero pag nagawa mo siya, parang how do you Yung do first it? 2 Yeah. weeks, no? First Opo. week ko, nakakahilo. Naramdaman mo yung pagkakain mo, gusto mo matulog? Hindi ko matandaan. Hindi mo Pero may time, sabi ko, nahihilo ako Oh. Ginawa ko tubig. Tubig, oh. Tsaka hindi ako nagagatas na sa kape tsaka asukal. Wala na. Oo. Oo. Already. Kami Yeah. din, wala nang sugar. Oo, tubig lang. Mm-mm. Tea, black tea ako. Mm-mm. Oo, black tea. Pag gusto kong magising sa umaga, pag nasa work ako, black tea. Ayun na. Mm. Chocolate kasi ako sa morning. Ngayon sa work kasi, dahil nag-back to office na nga po ako, ganyan. Nagtiti ako or hot chocolate. Kasi hindi po nakakainom ng kape. Kahit gustong-gusto ko yung amoy ng kape, hindi ako makainom ng kape. Ewan ko ba? No. Hindi Oo. po Ako din natanggap ng dati. sigmura ko. Oo. Ako din dati, tapos ewan ko, nasanay ako. Ngayon, ay gustong-gusto ko na ng kape. Parang Kape. feeling ko kasi nagkaka-energy ako. Ako naman dati, sa kape, naglalagay ako asukal tsaka creamer. Oh, grabe to. Before, Grabe ka Ngayon, mag-sugar nun. Sabi ko, ba't hindi na masarap yung kape pag may May asukal? Yeah, oo. Yes. Ramdam mo yung asukal na eh. Matagal na kami niya asukal. Alam mo, Miles, mas diba, mas na-appreciate mo Yung na yung lasa coffee. na. Ngayon, ayoko yung kape dyan. Ba't iba? Matamis. Or meron Oo. may asim. Mas or, nalalasahan mo di- yung talagang lasa Tapos- ng May asim. Kasi, coffee. oo, talaga ngayon, ma-appreciate mo talaga yung lasa ng, ay, wow, iba yung kaping to ah. Oo, talaga. Actually, nakakainom ako ng coffee sa Milan. Sabi ko, ano bang merong coffee sa Ireland at hindi ko mainom-inom? Gustong-gusto ko siya yung amoy. Minsan, pag pinagtitimpla ko siya ng coffee, I-try mo yung, Amoy lang. po Oh. ako. i-try mo yung gano'n, yung roasted, yung ginawa ko sa kanyang gano'n. Masarap yun, di ba? Pag ganun. Oo. Yung gano'n, yung roasted, Parang gusto hindi ko yung pa isa. instant. Oo, isa pa ako bago Oo, malis. yung instant. Hindi kasi masarap kami, recently lang din kami masyadong naano sa coffee. Well, Hindi, nung ako talaga. pandemic actually. Oo, ako Nung talaga nito lang. oo. Kasi yung hindi ko Nespresso na ganun, gusto eh. umpisa. And then eventually, nag-ano kami yung parang pinipress na ganun. Yun, talaga. Baka nga sabi ko, Teka lang, susunod baka yung bukas may eh. coffee machine na tayo. Gusto ko yung Yung bean, yung, di ba, yung igagrind. Oh, yun nga. talaga Sabi ano ko eh. baka sa susunod, ganun na kami. Kasi we Barista. started, Di ba? yung kasi we started talaga na ano lang, yung instant. Oo. Tapos bumili kami ng Nespresso. Ayan na. Tapos, Papunta na po. di ba, yung mga flavored ng Nespresso. Tapos ngayon, yung yung roasted na. As meron kami mga bean. Sabi ko, bumili ako yung pang manual, hindi pa niya nagagamit. Ayan na. Kaya Yung sa pang ganun sa isip-isip ko, baka mamaya pag napagod siya sa manual, bibili na Ano tayo eh? ng machine. Ganun eh. wala na Grabe. maghalo. Oo. Yung automatic na. Oo. Ayaw na lang. Hindi ba? Nag-enjoy ako Oo. sa coffee ngayon. Parang yun yung coffee date na. Grabe. Tara, try Ay, oo natin. pala, every morning, pag Oo. nakikita ko Try kayo, natin. morning. Try natin. Morning, Oo. di ba? Kasi ganun talaga pagka may anak May anak, kami. pagkahatid sa bata. Tapos, tara, punta tayo doon. Pasyal Buti tayo. nagkakasabay kayo din ng Oo, minsan-minsan. Yung kasi maganda sa sa mga healthcare workers, 'di ba? Alam naman natin yan na hindi ka everyday pumapasok tapos minsan long day ka. Well, siya long day tas
Ako naman, minsan on call. So, sa umaga may time kami. Pag off siya, tapos off ako sa umaga, di go kami. Mga ganun. Yun. Yun lang naman. Simple lang naman tayo dito sa Ireland. Kumbaga, di ba? Dito kasi sa Ireland, nakukuha naman natin yung talagang para sa family. Napaka-family friendly talaga, di ba? Work and life balance. Yes. Kaya nagtagal kami dito sa Ireland. Hanggang ngayon, nandito pa din. Actually, 19 years na ako ngayon this month. Siguro naman hindi ako magtatagal ng ganito kung hindi maganda sa Ireland. Diba? No, guys, maraming salamat. Yes. Napaka-saya ng ating usapan. Finally, oo. Diba? Nag-enjoy Ayun. kami sa kwentuhan. Oo. Grabe, hindi natin namalayan ng oras. Outcome to, may kadugtong pa to. Oh, diba? Kaya nga eh. May pre-conversation na kanina eh. Yun. Pagka meron ka bang mga gustong invite, meron kang gustong i-promote na para naman sa ating mga audience na gustong mag-attend or something? Event nyo. Ikaw. Sa akin, wala pa naman. Pinaplano pa. Okay. Pinaplano pa. Looking forward for 2024 din talaga. Madaming, Yeah. Magiging busy ang 2024. That's good. Oo, that's good. Meron ba tayong sample dyan? Sabi nga, di ba? Mga banat natin. Oo, may mga natin, Bigyan yung mo. short na. Baka magulat sila. Oo, di ba? Konting, yung konting sample bago tayo matapos ang ating Binibigla mo naman No. ako. Hindi ko alam Bigla- ano bigla- yung guting. Biglang Meron ka hindi ba mo mga nasabihan. mga pang dyan, yung parang ready to go. Yun, bago tayo magpaalam, siguro naman, sample naman dyan. Di ba? Let's welcome back Dot. Sa pagkahampas ito ang kumpas sa una. Sanggol na palabas sa kuna. Babalik ko sa mga panatag na magulang sa paghilat ay aangat ang ulo sa unan. Binibiro ng pagsubok. Pagkabangon tila sa gusali na nahulog. Nang maramdaman na ang lapagan na pasipa at ang diway na pamulat sa malalim na tulog. Humihiyaw na ang dibdib. Sumisigaw ngunit parang walang makarinig. Bumibitaw ng birit kahit bisigay pinihit ni wala man lang lumalabas na tinik sa bibig. Meron nakatitig na tao sa gilid, patagilid ang ngitit malalim ang siring parang namimintig. Ba ang mga binti? Dilat ang mata ngunit parang nakapiring. Humingi man ng tulong lahat ay natutulog. Tila ba may makapal na kumot? Pawisan at parang sinusunog di makapakalesa. Pagkakapulupot at parabang hinuhugot mula sa pagkakatulog pawis na makate at para mapinupupog na ng surot. Yun! Thank you very Well much. done. Thank you Okay, so galing, much. galing. Yun. Hanggang sa muli. Tara! Let's talk! Tara! Let's talk. Tara! Let's talk.